Ang nag-iisang Di Manhwa, Tagalog Recap. Ang ating bida na si Mujin ay nakikipaglaban sa squad leader na si Chul Bo-in, at para lang niya itong nilalaro na parang bata, hanggang sa naiwasan pa niya ang isang atake habang nasa ere. Lalong nagalit si Chul Bo at sinigawan siya, hinihinging lumaban siya ng parang totoong lalaki, kaya bumaba si Mujin at binuhat ang kanyang 100 kilong espada na parang wala lang, at nang magsalpukan sila, bigla niyang hinila pabalik ang espada at hinampas ang talim ni Chul Bo ng sobrang lakas na tumilapon ang sandata nito. Sinamantala ang pagkakataon at sinuntok niya si Chul Bo sa mukha nang halos mawasak ang ilong nito at bumagsak ng malakas sa lupa, dahilan para mabigla ang lahat dahil hindi siya kailanman naging ganito kalakas noon. Para maintindihan kung bakit nagagawa ng ating bida na ganituhin ang isang squad leader, balikan natin ang simula. Ang ating bida, na kilala bilang Divine Demon, ay isang napakalakas na swordsman na humarap sa siyam na makapangyarihang pinuno ng mga sekta dahil sa paghihiganti. At sa pamamagitan ng kanyang kahanga-hanga at nakakatakot na husay sa espada ay nagawa niyang makipagsabayan sa kanila. Hinihiwa sila ng may sukdulang eksaktong galaw kaya't litong-lito ang lahat kung paano niya nagagawa yun. At bago pa nila mamalayan ay isa-isa na silang naputol at napatumba, hanggang sa mapagtanto nilang ang ating bida ay hindi tao kundi isang halimaw. Kahit pa nang mapabagsak siya ng mga natira at maibaon ang espada sa kanyang puso ay nagawa pa rin niyang bumangon at ipadala silang lahat sa kabilang buhay, tuluyang tinatak ang kanyang pangalan bilang Divine Demon, at sa sandaling malapit na siyang mamatay ay nagbalik-tanaw ang kanyang buhay sa kanyang isipan at nakaramdam siya ng ginhawa dahil natupad niya ang kanyang misyon. Naalala niya ang panahong binubugbog siya ng 3 bata dahil isa siyang pasaway sa Murim at kung paano siya iniligtas at sinanay ng kanyang guro. Ngunit sa huli ay namuhay siya sa pamamagitan ng espada, pumapas lang sa kaliwat kanan, at napaisip kung yun lang ba talaga ang kahulugan ng buhay niya. Sa sandaling yun ay naalala niya ang kanyang yumaong asawa, ang pinakamagagandang sandali ng kanyang buhay na kasama niya siya ngunit kalaunan ay naagaw sa kanya. At habang umiiyak ay tinanong niya ang sarili kung ano nga ba ang tunay na saysay ng kanyang buhay, hanggang sa tuluyan na niyang ipinikit ang kanyang mga mata sa kamatayan. Bigla niyang narinig ang samot-saring sigawan at pagrereklamo sa paligid, kaya inakala niyang nasa impyerno na siya, hanggang sa imulat niya ang kanyang mga mata at makita ang isang nakakairitang grupo na nakatayo sa harap niya at walang tigil sa pang-iinsulto. Lubos na nalilito ang ating bida dahil wala siyang maintindihan sa mga nangyayari, at sa tabi niya ay may 2 bata, kung saan ang batang lalaki ay ipinagtatanggol ang kanyang nakatatandang kapatid. Sinasabing hindi nila maaaring isuko ang martial arts ng kanilang angkan hanggat buhay pa ang kanyang kuya. At iginiit niyang anuman ang mangyari ay dapat manatili ang martial arts na yun sa kanilang angkan, ang Flamehua Clan. Habang patuloy pang kinukwestiyon ng ating bida ang sitwasyon, iminungkahi ng pinuno ng kalaban na magkasundo na lamang sila upang mawala ang lahat ng alalahanin. Tinawag niya ang ating bida na si Mujin at sinabing handa siyang mag-alok ng pera dahil lubhang dukha ang kanilang angkan. Kapalit nito ay itataya ni Mujin ang martial arts ng kanilang angkan at magduduelo sila para rito. At kung sino ang manalo sa laban ay siyang kukuha ng lahat. Nabigla ang batang lalaki nang marinig ito dahil alam niyang ang kanyang nakatatandang kapatid. Ang ating bida ay ganap na walang silbi pagdating sa martial arts. Pagod na sa ingay ang ating bida kaya napilitan siyang tanungin ng grupo kung sino ba ang Mujin, gayong alam niyang siya ay ibang tao. Dahilan para malito ang kanyang mga tinatawag na nakababatang kapatid at titigan siya na parang isang baliw. Maging ang kanyang kalaban ay napilitang tanungin kung ano ang sinabi niya, at doon niya ibinunyag na kilala siya bilang Divine Demon, ngunit napabuntong hininga lamang ang kausap niya at pabirong iminungkahi na tawagin na niya lang ang kanyang sarili bilang King of the Underworld. Lumalabas na ang nakakairita niyang kalaban ay si Chang Dabo, ang ikalawang anak ng Changhua Merchant Group, at galit na galit ang mga kapatid ni Mujin dahil pakiramdam nila ay tuluyan ng nasisiraan ng ulo ang kanilang kuya kaya kung ano-ano na ang lumalabas sa bibig niya, hanggang sa pati ang pinuno ng Changhua Merchant Group na si Bu Chuyon ay nilate ang kanilang angkan. Sinasabing tapos na ito dahil ang panganay na anak ay nasa masamang kalagayan na ng pag-iisip. Nanatiling tahimik si Mujin habang pilit niyang inuunawa kung ano talaga ang nangyayari. At dahil wala siyang sinasabi ay inakala ni Dabo na tinanggap na niya ang duelo kaya ipinaalam nitong gaganapin ang laban sa Beyond Pavilion sa susunod na buwan, sabay pinaalala na ang kasunduan ay ginawa sa ilalim ng martial arts code at hindi niya ito maaaring labagin dahil may kaakibat itong mabigat na kaparusahan.
Matapos umalis ang grupo ay humarap sa kanya ang mga itinuturing niyang kapatid at tinanong kung ano ang balak niyang gawin ngayong napilitan siyang pumasok sa isang duelo. Lalo pang pinasama ng sitwasyon ang katotohanang hindi pa siya kailanman nakagamit ng espada, dahilan para matawa ng malakas si Mujin dahil alam niyang ang swordsmanship ang mismong buhay at hininga niya. Ngunit nang subukan niyang tipunin ang kanyang aura sa pamamagitan ng pag-abot sa kanyang inner energy ay bigla niyang napagtanto na wala na ito, lubusang naglaho na parang hindi kailanman umiral, at mas lalo siyang nadismaya nang maramdaman niyang ang katawan niya ngayon ay napakahina at marupok. Biglang humagulgol ang kanyang kapatid na babae, nagmamakaawang magising na siya sa katotohanan, at diretsahan pa siyang tinawag na basura at tanga dahil hinayaan niyang apihin sila ng merchant group, sinaway naman siya ng kapatid na lalaki at pinapag-sorry, ngunit tumanggi siya at sinisi si Mujin sa pagkamatay ng kanilang mga magulang bago tumakbo palayo habang umiiyak. Humingi ng paumanhin ng batang lalaki sa asal ng kanyang kapatid, sinabing nadadala lang ito ng galit minsan, at pagkatapos ay umalis na rin. Lubos na nalito si Mujin dahil hindi niya maisip na pati mga bata ay kinamumuhian na siya at tinuturing siyang isang baliw. Habang naguguluhan ay malinaw pa rin sa kanya ang huling alaala niya, ang walang awang pagpaslang niya sa mga pinuno ng mga sekta, kaya naniwala siyang dapat ay namatay na siya ng payapa. Ngunit sa halip ay nagising siya sa isang banyagang katawan. Dahilan para bumagsak siya sa lupa sa matinding pagkadismaya, iniisip kung sino-sino ba talaga ang mga batang yun. Biglang may isang kakaibang lalaki na tila katulong ni Mujin ang patakbong lumapit at tinanong kung bakit siya lumabas kahit napakahina ng kanyang katawan, sinasabing nag-aalala siya para sa kanya. Ngunit simple lamang na tinanong ni Mujin kung sino ba siya dahil malinaw na hindi niya ito kilala. Nagulat ang lalaki na nagngangalang Masok at inakalang inatake na naman si Mujin ng sakit dahil sa tinatawag nilang pagkabaliw, at dahil kumbinsido siya talagang may amnesia si Mujin ay napagdesisyonan niyang ikwento ang kanyang nakaraan. Ayon sa kanya, si Hua Mujin ay dating isang batang may pambihirang talento at mataas na reputasyon na gustong kunin bilang disipulo ng ilang orthodox sects, at sa edad na 23 ay naging pinuno na siya ng kanilang angkan. Ngunit aminado si Sak na napapagod na siyang ikwento ito dahil mahigit 6,000 beses na niya itong inulit. Hindi naniniwala si Mujin na isa siyang dating napakagaling na bata dahil malinaw na napakapangit ng kalagayan ng kanyang energy core. At bukod dito ay nais din niyang malaman kung ano ang sinasabing kabaliwan na inuugnay sa kanya, kaya ipinaliwanag din ito ni Sak. 17 taon na ang nakalipas, nagkaroon ng isang hindi opisyal na duelo sina Mujin at Dabo kung saan nangako silang hindi gagamit ng inner energy, 6 na taong gulang si Mujin at 9 na taong gulang naman si Dabo noon. Nagsimula ang laban ng dalawang bata matapos pumayag si Dabo sa kasunduan, ngunit habang tumatagal ang laban ay sinira ni Dabo ang kanilang pangako at sinuntok si Mujin gamit ang inner energy. Nadismaya si Mujin at tinanong si Dabo kung bakit niya ginamit ang 7 Wounds Fist Strike gayong malinaw na nagkasundo silang suntukan lang, ngunit nilibak lamang siya ni Dabo at sinabing ang teknik na yun ay minana niya mula sa Kungdong sect at ang mga epekto nito ay hindi biro, dahil nasubukan na raw niya ito sa sarili niyang nakatatandang kapatid na mayabang at iniwan siyang nakaratay sa kama. At dahil natuwa siya sa naging resulta ay lalo siyang nasabik na makita kung ano ang mangyayari kapag ginamit ito kay Mujin. Sa madaling salita ay tinatawag na ngayong baliw si Mujin dahil naniniwala ang lahat na ang kalagayan niya ay bunga ng matinding epekto ng 7 Wounds Fist Strike. Galit na galit si Mujin dahil si Dabo ang dahilan kung bakit siya naging walang silbi, pero ngayon ay bigla pa itong humihingi ng duelo, kaya tinanong niya si Sak kung ano ang ginawa nila kay Dabo matapos siyang gawing inutil. Sinabi ni Sak na ang ama ni Mujin ang nagbigay ng huling pasya, at kahit pinsan niya si Dabo ay anak din ito ng Changhua Merchant Group na itinuturing na isa sa top 10 ng Central Plains, kaya sa kabila ng matinding kasalanan ni Dabo ay pinakawalan lamang siya ng ama ni Mujin na may babala, bagay na hindi matanggap ni Mujin dahil para sa kanya ay napakawalang kwenta ng isang ama na kayang patawarin ang taong sumira sa buhay ng sarili niyang anak, dahilan para isipin niyang basurang-basura ang buong angkan. Matapos nito ay tinanong niya si Sak kung nasaan na ang kanyang mga magulang, at ipinaliwanag ni Sak na habang lumalala ang kalagayan ni Mujin ay nalubog sa utang ang kanyang ama sa paghahanap ng lunas. Hanggang sa 9 na taon na ang nakalipas ay tuluyang lumubha ang sakit ng kanyang ina at pumanaw. Makalipas ang 3 taon ay sumunod na rin ang kanyang ama sa kabilang buhay. Dahil dito ay itinuring si Mujin bilang anak na pumaslang sa sarili niyang mga magulang at sumira sa angkan. Bumagsak ang reputasyon ng kanilang pamilya at napilitan ang kanyang mga kapatid na mabuhay sa kahihiyan, hanggang sa wala nang natira kundi mga utang,
2 tapat na tagapaglingkod, at iilang martial artist, kasama ang kanyang mga nakababatang kapatid na si Hua Dojin at ang kapatid na babae na si Hua Soyun. Doon lamang napagtanto ni Mujin kung bakit sinabi ni Soyun na siya ang may kasalanan sa sinapit ng kanilang mga magulang. Nang gabing yun ay binasa ni Mujin ang mga aklat ng kasaysayan na iniwan ng orihinal na may-ari ng katawan at marami siyang natutunan, kabilang ang katotohanang 30 taon na ang lumipas mula nang talunin niya ang siyam na sekta at ngayon ay naninirahan siya sa katawan ng isang baliw na walang energy core. Kaya dahil wala siyang pagsisisi sa kanyang nakaraang buhay ay napagpasyahan niyang mamuhay bilang si Hua Mujin at tulungan ang mga batang walang magawa. Kahit batid niyang ang Changhua Merchant Group ang magiging pinakamalaking problema niya dahil sila mismo ang dahilan kung bakit naging inutil ang kanyang katawan at tuluyang nawasak ang kanilang angkan. Ang una niyang inisip ay ang paghandaan ang duelo nila ni Double na gaganapin sa susunod na buwan, at dahil alam niyang basurang-basura ang kasalukuyan niyang katawan ay napagtanto niyang kailangan niya itong buuin muli mula sa simula, kaya umupo siya upang magnilay at sinimulan muli ang lahat na parang isang baguhan. Naalala niya na noong una niyang sinubukan ang cultivation sa dati niyang buhay ay napakahirap nito, ngunit ngayon ay tila maayos ang takbo dahil sa napakalakas na likas na martial aptitude ng katawang ito, kaya pinakawalan ni Mujin ang napakalakas na enerhiya ng katawan at sinubukan itong galugarin hanggang sa sukdulan, dahilan para magliwanag ang buong silid ng gintong liwanag. Ilang sandali pa ay narinig ni Nasak at ng mga tagapaglingkod ang kanyang sigaw at paghihirap kaya dali-dali silang pumasok sa silid. At nadatnan nila siyang nakahandusay sa sahig, hanggang sa pabirong sabihin ng isa sa mga tagapaglingkod na patay na siya. Ngunit nang suriin ang pulso ni Mujin ay napagtanto nitong mas malakas ito kaysa dati. Bigla namang hinawakan ni Mujin ang tagapaglingkod at tinanong kung bakit halos hindi niya masukat ang sakit na dinaranas ng kanyang katawan dahil lamang sa pagtatangkang bumuo ng energy core, at nang maguluhan ang tagapaglingkod ay inulit niya ang tanong, nais malaman kung may espesyal bang konstitusyon ang katawan niya. Doon ibinunyag ng tagapaglingkod na taglay niya ang Heavenly Martial Body, isang pambihira at makalangit na konstitusyong pinili mismo ng langit, ngunit kasabay nito ay muling sinaklot ng matinding sakit si Mujin at doon niya tuluyang naunawaan na ang konstitusyon ng kanyang katawan ay ganap na kabaligtaran ng demonic arts, ang isang katawang hitik sa dalisay at matuwid na enerhiya ay magdurusa ng matinding sakit kapag sinubukang magsanay ng demonic cultivation. Sumigaw si Mujin sa matinding paghihirap. Nagtatanong sa sarili kung bakit sa dami ng posibleng konstitusyon ay napunta pa siya sa katawang isinumpa ng ganitong kalupit na tugma, at napagtanto niyang lalong naging delikado ang sitwasyon dahil isang buwan na lamang ang natitira bago ang duelo. Habang nakahandusay sa sakit ay tinanong niya si Sak kung sino ang dalawang lalaking nasa silid, ipinaliwanag ni Sak na ang lalaking nakaberde ay ang chief steward na si Do Baeksin at ang lalaking nakapula ay ang elder na si Jo Hwanbong. At sa sandaling marinig niya ang pangalang Joe ay may naalala siya mula sa kanyang nakaraang buhay. Ngunit dahil sa sobrang sakit ay tuluyan na siyang nawala ng malay. Pagkalipas ng 3 araw ay sa wakas, bumangon na si Mujin mula sa pagkakahiga, ngunit nag-aalala si Sak dahil pakiramdam niya ay hindi pa sapat ang kanyang pahinga. Sinabi naman ni Mujin na sawa na siyang nakahiga dahil nalalapit na ang kanyang duelo at hiniling niya kay Sak na kumuha ng mga espada. Dahilan para pigilan ni Sak ang sarili niyang matawa dahil naghihirap na nga silang makahanap ng makakain pero espada pa ang hinihingi ni Mujin. Napilitan tuloy si Mujin na itanong kung wala na bang pera ang pamilya. At ipinaliwanag ni Sak na kasalukuyan silang umutang sa isang unorthodox sect na tinatawag na Bangho sect, at dahil napakataas ng interes nito ay lalo lamang silang nalubog sa utang. Doon tuluyang napagtanto ni Mujin na kung nais niyang tulungan ang angkan ay kailangan muna niyang lutasin ang problema sa pera, at kahit ganoon ay hindi niya iniisip na makasasama pa ang pagkuha ng dagdag na utang dahil lubog na rin naman sila, bagay na ikinabahala ni Sak, ngunit pinatahimik siya ni Mujin at inutusan na magsulat ng liham sa 2 elders dahil lalabas siya upang maglakad-lakad. Nang mabalitaan ito ng mga elders ay agad silang nabahala dahil nagtungo si Mujin sa mapanganib na Bangho sect. Ilang sandali pa ay nakarating sina Mujin at Sak sa pasukan ng Bangho sect, at inutusan ni Mujin ang malaking gwardya na ipaalam sa amo nito na nais niya itong makausap. Ang lalaking si Kang Nohu ay hindi mahilig na makipaglaro at sinabihan si Mujin na pumasok na lang kung nandito siya para magsugal, ngunit iginiit ni Mujin na ihatid siya ni Kang sa kanilang sect leader. Na siyang ikinagalit ng gwardya. Mabilis na namagitan si Sak at hiniling kay Kang na kumalma dahil hindi maayos ang pag-iisip ni Mujin. Ngunit patuloy na uminit ang tensyon hanggang sa lumitaw ang vice master ng sekta na si Mo Jungbo at tinanong kung ano ang problema.
Ipinaliwanag ni Kang sa kanyang amo na nais makipagkita ni Mujin sa pinuno ng sekta, kaya tinanong ni Mo Jongbo kung bakit, at diretso namang sinabi ni Mujin na nais niyang umutang pa, dahilan para sabihan siya ni Mo Jongbo na hindi na niya kailangang makita ang sect leader para doon at inimbitahan na siyang pumasok sa loob ng gusali. Makalipas ang ilang sandali ay mas lalo pang pumasok sina Mujin at Sak sa loob ng manor habang tumatawid sa isang tulay na kahoy at napapalibutan ng mga armadong swordsmen na umaalalay sa kanila. At dahil dito ay labis na nag-aalala si Sak at sinabi kay Mujin na may pagkakataon pa silang umatras bago mahuli ang lahat. Ngunit hindi sumang-ayon si Mujin at sinabing napakalayo na nang narating nila para umatras pa. Ikinwento ni Sak na may isang matandang babae raw na nakasaksi sa pakikipaglaban ng pinuno ng sekta at nakita nitong napakalakas talaga nito dahil ilang segundo lamang ay dinaig na niya ang kalaban, at lumalabas na isa itong martial artist na nagtataglay ng nakamamatay na teknik. Tinanong ni Mujin kung bakit niya ito ikinukwento, ngunit sumingit si Ma Jongbo at sinabing mabilis talagang makaramdam si Sak at mas marami itong nalalaman. Gayunman ay huli na ang lahat dahil nakarating na sila sa mas malalim na bahagi ng kuweba, at bago pa man nila mapagtanto ay napalibutan na sila ng mga armadong swordsmen. Nadismaya si Mujin at tinanong si Mo Jongbo kung ito ba ang plano niya mula pa sa simula, na agad namang kinumpirma nito, sabay sabing sinadya niyang ipasok sila dahil hindi niya maaaring galawin si Mujin sa publiko. Ngunit hindi rin niya balak na hayaan lang siya tulad ng ginawa niya sa mga magulang nito. Hindi nakipagtalo si Sak at sa halip ay nagmakaawa na patawarin at iligtas ang kanyang master, samantalang nag-alab ang galit ni Mujin nang mabanggit ang kanyang mga magulang dahil para sa kanya ay wala naman siyang mga magulang hanggang sa bigla niyang naalala na nasa ibang katawan na nga pala siya. Nang maihanda na ang lahat, inutusan ni Mo Jongbo ang kanyang mga tauhan na turuan ng leksyon si Mujin, at isa sa mga ito na sabik ay agad sumugod at sinuntok siya. Dahilan para halos himatayin sa takot si Sak nang makita ang suntok na diretso sa kanila. Sa hindi inaasahang pangyayari ay hinarang ni Mujin ang suntok ng lalaki at tuluyang dinurog ang mga buto nito mula sa loob, kaya napasigaw ito sa sakit at bumagsak sa lupa habang isinisigaw na gumamit daw si Mujin ng maruruming panderaya. Ngunit tinukso lamang siya ni Mujin at sinabing masyado palang malambot ang kanyang mga buto para sa laki ng katawan niya. Napagtanto ni Mujin na kailangan niyang lumaban nang hindi umaasa sa kanyang purong lakas, at galit na galit si Ma Jongbo dahil nag-aaksaya lang ng oras ang kanyang mga tauhan kaya inutusan niya silang tapusin na si Mujin. Isang swordsman ang dumiretso sa kanya at humataw ng espada, ngunit madali itong naiwasan ni Mujin at napagtanto niyang kailangan niyang patuloy na gumalaw dahil hindi niya kayang tapatan ang lakas ng kalaban. Kaya gamit ang kanyang liksi ay naiwasan niya ang mga atake at biglang sumalpok ng ulo na dumurog sa mukha ng lalaki, dahilan para mapaatras ito habang sumisigaw sa sakit. Agad namang pumalit ang kasamahan nito at sinubukang hiwain si Mujin, ngunit muli niyang naiwasan ang atake. At nang muling umatake ang kalaban ay tumalon si Mujin paatras bago sumipa at tuluyang pabagsakin ang lalaki. Bago pa man maunawaan ng mga armadong tauhan ang nangyayari ay para na lamang silang pinaglalaroan, at sa loob ng ilang sandali ay napaluhod silang lahat sa lupa. Mula sa malayo ay sumigaw si Sak upang tiyaking ligtas ang kanyang master, ngunit tinawag lang siya ni Mujin na makupad at sinabing ayos lang siya, dahilan para mamangha ng husto si Sak at mapatanong kung saan niya natutunan ang mga galaw na ginagamit niya. Ngunit sinabi ni Mujin na ang nakikita nito ay hindi martial arts kundi mga galaw na napulot lamang niya sa lansangan, bagay na ikinagulat ni Sak dahil hindi niya matandaang nagpalaboy si Mujin noon. Pinuri ni Mo Jongbo si Mujin sa pagpabagsak sa kanyang mga tauhan. Ngunit agad niyang inihagis ang isang barya na may napakalakas na puwersa, at bagamat bahagya itong lumagpas sa ulo ni Mujin ay ramdam niya ang bigat ng presyon nito kaya siya ay nabigla. Galit na inutusan ni Mo Jongbo ang kanyang mga tauhan na umalis dahil siya na mismo ang haharap kay Mujin. Nagulat si Mujin sa tindi ng galit na ibinubuhos sa kanya gayong ang nais lang naman niya ay makipag-usap sa pinuno ng sekta. Ngunit mariing sagot ni Mo Jongbo na hindi karapat-dapat makaharap ng kanilang boss ang isang basurang tulad niya. At sa nag-aalab na galit ay hinugot ni Mo Jongbo ang kanyang espada at dumiretso kay Mujin, handang pabagsakin siya. Sa isang nakakagulat na pangyayari ay hinarang ni Mujin ang malakas na hampas ni Mo Jongbo gamit lamang ang isang pares ng chopsticks, bagay na ikinagulat ni Mo Jongbo, kahit hindi niya alam na yun lang ang nagawa ni Mujin dahil wala siyang pambili ng espada. Nagpatuloy ang palitan ng mga atake ni Mujin at Mo Jongbo,
Ngunit matatag na nanindigan si Mujin gamit ang kahanga-hangang galaw sa pakikipaglaban. At bago pa man mamalayan ni Ma Jongbo ay naibaon na ni Mujin ang isang chopstick sa kanyang kamay. Hindi makapaniwala si Ma Jongbo na nakahanap pa rin si Mujin ng opening sa depensa niya kahit todo ang pagsisikap nitong patumbahin siya. At habang nagpupumiglas si Ma Jongbo ay tila nag-e-enjoy pa si Mujin, tinutokso siya na baka pagsisihan niya ang pagmamaliit sa chopsticks. Ilang sandali pa ay napagtanto ni Ma Jongbo na nahihirapan na siyang lumaban laban sa simpleng chopsticks, bagay na lubos niyang ikinagulat dahil inakala niyang si Mujin ay isang mahina at walang kakayahang gumamit ng chi. Kaya napatanong siya sa sarili kung paano nakarating si Mujin sa ganitong nakakatakot na antas sa napakaikling panahon, ngunit ayaw pa rin niyang tanggapin na ang kaharap niya ay ang dating Mujin na kilala niya. Patuloy na tinutusok ni Mujin ang katawan ni Ma Jongbo gamit ang chopsticks habang sinasabihan itong napakapangit ng kanyang mga galaw, at dahil ayaw magpatalo ni Ma Jongbo sa isang pares lang ng chopsticks ay tumalon siya sa ere at sinubukang tapusin si Mujin gamit ang kanyang pinakahuling teknik. Sa kabila ng nakakatakot na anyo ni Ma Jongbo sa ere ay hindi man lang natinag si Mujin, madali niyang naiwasan ang atake at iniwan si Ma Jongbo na lubusang bukas ang kanyang depensa, kaya agad na pinakawalan ni Mujin ang isang napakalakas na suntok na tuluyang dinurog ang natitira pang yabang ni Ma Jongbo. Nang manaig na ang takot sa buong katawan ni Ma Jongbo ay muling sinabi ni Mujin na ang gusto lang naman niya ay umutang, ngunit sa pagkakataong ito ay may kasama itong napakabangis at nakakatakot na tingin. Hindi nagtagal ay napilitan si Ma Jongbo na maupo at makipag-usap kay Mujin matapos mapuruhan ng husto, at maging ang kanyang mga gwardya ay napayuko sa harap ni Mujin habang nag-uusap sila, bago tuluyang tanungin ni Ma Jongbo si Mujin kung ano ba talaga ang nais niyang malaman. Tinanong ni Mujin si Ma Jongbo kung bakit nagpapautang ang kanilang sekta sa kanyang pamilya nang walang anumang collateral, dahil ramdam niya ang masamang intensyon sa buong kasunduan, ngunit iginiit ni Ma Jongbo na wala silang masamang balak at masyado lang daw nag-iisip si Mujin. Hindi ito pinaniwalaan ni Mujin kahit kaunti, dahil kahit nakaupo lang siya ay ramdam na ramdam niya ang takot ni Ma Jongbo. Kaya muli niya itong tinanong at sa pagkakataong ito ay mariing pinaalalahanan na mag-isip ng mabuti kung ayaw nitong maparusahan. Nang mapagtanto ni Ma Jongbo na hindi nagbibiro si Mujin ay tuluyan na niyang ibinunyag na ang utos ay nagmula sa Changhua Merchant Group, bagay na hindi na ikinagulat ni Mujin dahil alam niyang may kinalaman talaga ang grupong yun. Tinanong niya si Ma Jongbo kung anong klaseng kasunduan ang ginawa nila sa Changhua Group, at bagamat nag-aatubili itong magsalita ay mabilis na ipinaalala ni Mujin na kung mamamatay siya sa pagtatanggol sa Merchant Group ay wala ring makakamiss sa kanya. Kaya napaisip si Ma Jongbo at inamin na inutusan sila ng Merchant Group na pautangin ang waklan ng kahit anong halagang hilingin nila, kapalit ang napakataas na interes, at kapag tuluyang bumagsak ang waklan ay mapupunta sa Bangho Sect ang mga lupain nito bilang gantimpala. Doon tuluyang napagtanto ni Mujin na ang lupa ng pamilya ang siyang collateral mula pa sa simula, kaya tinanong niya si Ma Jongbo kung magkano ang magiging kabuuang bayad sa loob ng isang taon kung hihiram siya ng 300 gintong barya. At ayon sa kontrata ay aabot ito sa 5,000 gintong barya. Nandiri si Mujin sa ganitong kasunduan, ngunit wala rin siyang pakialam at tinanggap pa rin niya ito. Sa mas seryosong tono ay tinanong niya si Ma Jongbo kung sino ang tumutulong sa kanila sa paglilinis ng kanilang mga kalat, na siyang sumagot na ang Social Sect yun, isa sa Four Martial Heavens, isang alyansa ng mga unorthodox sects, bagay na ikinagulat ni Mujin at sinabayan ng paliwanag ni Sak na bagong alyansa lamang yun, ngunit halatang nainis si Mujin sa Four Martial Heavens at tinawag pa silang mga walang hiya. Naniniwala si Sak na tila bumabalik ang pagkasira ng ulo ng kanyang amo dahil ni minsan ay hindi pa niya ito nakitang humarap o makabangga ang alyansa noon. Ngunit ngayon ay lantaran na niya itong minumura. Sinabi na lang ni Mujin kay Sak na huwag na itong mag-alala dahil wala siya sa mood na magpaliwanag, at dahil nagsasawa na rin siyang maghintay ay nagtanong na siya tungkol sa lalaking inutusang kumuha ng pera. Hindi nagtagal ay dumating na ito na dala ang isang kahong puno ng 300 gintong barya, at agad na lumiwanag ang mga mata ni Mujin sa tuwa nang makita yon, iniisip na sapat na yon. Sinabi niya kay Sak na oras na para umalis sila. Kahit na nag-aalinlangan pa rin si Sak sa buong usapin ng pangungutang, ngunit sinabihan lang siya ni Mujin na tumahimik at kunin ang pera para makaalis na sila. Inihatid ni Ma Jongbo at ng kanyang mga gwardya sina Mujin hanggang sa entrada,
At bago tuluyang umalis ay inutusan ni Mujin si Ma Jongbo na isulat ang petsa sa ledger at nangakong babayaran niya ang lahat ng utang ng kanyang angkan matapos niya lang tapusin ang Changhua Merchant Group, kasabay ng babala na huwag mangungulekta o kukuha ng pera mula sa mga karaniwang tao dahil may mabigat na kaparusahan ang lalabag dito. Sumunod si Ma Jongbo sa utos, ngunit sa kaibuturan ng kanyang loob ay galit na galit siya at sabik na makita si Mujin na mapahamak. Makalipas ang sandali ay nakarating na sina Sak at Mujin sa kanilang bahay at sinalubong sila ng dalawang elders, na agad na nabahala nang makita ang dugo sa damit ni Mujin, ngunit tiniyak niyang hindi yun sa kanya. Nang tanungin nila kung ano ang nangyari sa Bangho sect ay sinabi lamang ni Mujin na nanghiram siya ng pera, at ipinaliwanag na kailangan nito ng angkan upang mapakain ang kanilang mga mandirigma at maiwasang tuluyang magsiyalisan ang mga kakaunti na lang na natitira sa kanila. Ayaw maniwala ng mga nakatatanda na ang Bangho sect ang nagpautang kay Mujin at inakala pa nilang ninakaw niya ang pera. Ngunit ipinaalala ni Mujin na maayos na nakatala ang lahat sa ledger ng Bangho sect ayon sa kanyang sinabi, at idinagdag na ang hinihiling na lang niya sa kanila ay alagaan ang kanyang mga kapatid at tiyaking may sapat silang pagkain at maayos na kasuutan. Matapos ibigay ang kanyang mga tagubilin ay simpleng nagpaabot si Mujin ng good luck bago tuluyang umalis. Pagkatapos nito, nagtungo siya sa memorial room ng kanyang mga magulang, ngunit dahil wala siyang mga magulang sa dati niyang buhay ay hindi niya alam kung ano ang kanyang sasabihin. Sa huli ay nagsalita rin siya at sinabi na nalutas na ang problema sa pera, at nangako rin siyang aalagaan ang kanyang mga kapatid at mga taga-silbi, habang hinihiling sa kanyang mga magulang na matahimik na sa kabilang buhay. Tiniyak din niya na dudurugin niya si Dabo dahil sa paghamon nito sa kanya sa isang duelo. Hindi niya alam na pinapanood pala siya ni na Sohyun at Dojin, at kitang-kita sa mga bata ang paghanga. Maya-maya, nag-utos si Mujin ng 3 espada na may bigat na 50 kilo, 80 kilo, at 110 kilo. Halos mabali ang mga likod ng mga taga-silbing nagdala ng mga espada dahil sa bigat, ngunit tuwang-tuwa si Mujin dahil sa wakas ay dumating na ang mga ito. Napilitan si Sak na tanungin kung ano ang balak niyang gawin sa mga sobrang bigat na espada, at nakangiting sagot ni Mujin na gagawin lang niya ang ginagawa ng lahat sa espada, iwawasiwas ito. Excited siyang kinuha ang 50 kilong espada at balak magsimula roon, ngunit agad na nawala ang kanyang ngiti nang mapagtanto niyang hindi niya ito kayang buhatin. Napagtanto niyang basura pa ang kanyang katawan, ngunit hindi pa rin siya handang sumuko. Gayunpaman ay nalaman niyang kaya niya itong may angat ng kaunti kung gagamit siya ng 2 kamay. Napansin ni Mujin ang nandidiring tingin ni Sak, at inutusan siya nitong bumaba na para makapaghanda ng pagkain niya. Paalala ni Mujin na damihan ng karne sa kanyang pagkain, at si Sak naman ay umalis na puno ng pag-aalala. Habang hawak-hawak ni Mujin ang espada ay dama niya ang bigat ng katotohanang 2 linggo na lang ang natitira sa kanya upang magsanay ng todo bago ang duelo. Ang pisikal na kalagayan ng kanyang katawan, ang heavenly martial body, ay ganap na kabaligtaran ng mga demonic arts na itinuro sa kanya ng kanyang guro. Napagtanto niya na ang tanging solusyon na meron siya ay ang pag-aralan ang martial art ng kaibigan ng kanyang guro, ang Peerless Nine Swords. Ayaw niyang sumuko, kaya nagsimula siyang pilit na iwasiwas ang espada sa loob ng bahay. Samantala ay nalaman ni Dabo na sinupil ni Mujin ang mga tauhan ng Bangho nang napaka-brutal kaya't hindi na sila makakagalaw sa loob ng 2 linggo. Nagulat si Dabo sa balitang ito, lalo na't wala namang energy core si Mujin para magawa yun. Ngumiti siyang nang may masamang balak habang iniisip ang paghahanda ng isang madilim na plano bago ang laban. At sabik din siyang makita kung ano pa ang itinatagong lakas ni Mujin kapag tuluyan na silang nagharap sa duelo. Maya-maya ay sinimulan na ni Mujin ang pagsasanay sa kanyang katawan sa pinakamabagsik na paraan na kaya niya. Napagtanto niya na dapat niyang itulak ang kanyang katawan hanggang sa sukdulan nito, dahil isa itong katawan na pinagpala ng langit. Habang nagsasanay ay palaging inihahanda ni Sak ang lahat ng kanyang kakailanganin. Naniniwala si Mujin na sa tamang paghahanda ay tuluyan na niyang masisimulan ang seryosong pagsasanay. Pinulot niya ang 50 kilogram na espada at sinimulang iwasiwas ito habang inaalala ang mga itinuro ng dati niyang guro. Matapos subukan ng first form ay hindi na siya nag-aksaya ng oras at agad na ginawa ang second form. Naalala niya ang sinabi ng kanyang guro na anuman ang sandatang haharapin niya ay siya ang lalabas na panalo. Habang nagpapatuloy ang pagsasanay ay napansin niyang unti-unti na siyang nalulunod sa pagod, ngunit alam niyang kailangan niya itong tiisin.
Hindi nagtagal ay naging komportable na siyang hawakan ang espada at nakakalukso-lukso pa sa loob ng silid na para bang hindi mabigat ang kanyang sandata. Pagkaraan ay nagawa na niya ang third form habang pilit na kinokontrol ang kanyang chi upang maging kasing lakas hanggat maaari. Upang makatulong sa kanyang pagsasanay ay naghanda siya ng iba't ibang kagamitan para gayahin ang isang totoong labanan. Ang una niyang nakalaban ay ang isang matigas na bola na ilang sandali niyang naiwasan bago siya tinamaan mula sa likuran. Pagkatapos nito ay hinarap niya ang mga matinik na kawayan at gamit ang fourth form ng espada ay pinutol niya ang mga ito. Bagamat simple lamang tignan ang kanyang teknik sa espada ay napakapanganib nito dahil kaya nitong humiwa ng maraming bagay. Sa kabila ng paulit-ulit na pagsubok ay hindi niya nagawang tamaan ang mga Trousseau na lumilipad patungo sa kanya gamit ang fourth form, kaya napilitan siyang gawin ang fifth form. Sa pagkakataong ito ay pinaghihiwa-hiwalay niya ang lahat gamit ang makapangyarihang fifth form. Dahil sa lakas ng kanyang espada ay buo ang kanyang paniniwala na wala nang makakapigil sa kanya at walang saysay ang dami ng kalaban. Matapos ang mga Trousseau ay hinarap naman niya ang mga kandilang nakalagay sa loob ng kawayan, at para rito ay ginamit niya ang kanyang sixth form. Iniwas-iwas niya ang espada ng napakalakas kaya sabay-sabay na namatay ang lahat ng mga kandila. Matapos niyang malampasan yun ay napagtanto niyang ang susunod niyang hakbang ay lumabas ng bahay upang magawa ang seventh form. Sa paggamit ng makapangyarihan niyang seventh form ay muli niyang nalampasan ang pagsubok. Hindi nagtagal ay narating na niya ang ninth form na may matibay na paniniwalang wala nang hindi kayang hiwain ng kanyang espada. Sa wakas ay naabot na niya ang peak stage ng espada at napabagsak si Mujin sa lupa sa sobrang ginhawa. Gayunman ay hindi siya lubos na nadidismaya kahit na hindi niya kayang ulitin ang final form mula sa dati niyang buhay. Naalala niya ang mga aral ng kanyang guro noong siya'y bata pa. Mga aral na hindi niya sineryoso noong una. Akala niya ay nagbibiro lamang ang kaibigan ng kanyang guro nang magsalita ito ng mga tila basura at imposibleng gawain tulad ng paghiwa sa lahat gamit ang espada. Inamin ng kanyang guro na maaaring mukhang hindi kapanipaniwala yun, ngunit ayaw niyang tuluyang mamatay ang martial arts ng kanyang kaibigan. Dahil hindi niya ito lubos na namana ay nais niyang si Mujin ang magmana nito sa ngalan niya. Sinabi rin ng kanyang guro na ang yumaong kaibigan niya ang nag-iisang swordsman na kayang makipagsabayan sa kanyang kakayahan. At mas lalo itong kahanga-hanga dahil wala itong chi. Gayunman ay hinala ng kanyang guro na gumagamit ito ng movement arts, sapagkat hindi yun lubos na natutunan ng mga tao sa kanilang sekta. Kaya tinuruan niya ang guro ni Mujin upang maipasa ang martial arts sa isang taong karapat-dapat. Nang marinig ito ay malakas na tumawa si Mujin at kinutya ang martial arts, ngunit agad siyang tinapik ng kanyang guro sa ulo ng napakalakas na halos madurog ang kanyang bungo. Sinabihan siya ng guro na sundin ang bawat utos na ibibigay niya, at wala nang nagawa si Mujin kundi tanggapin ang kagustuhan nito. Ayon sa kanyang guro ay kung isasagawa niya ang sword arts ng 1,000 beses ay magbabago ang kanyang katawan. Kung isasagawa niya ito ng 100,000 beses ay magsisimulang pumasok ang kanyang chi sa espada. At kung iwawasiwas niya ito ng 1,000,000 beses ay magiging walang katapat siya kahit na ikumpara sa mga pinakamalakas na swordsmen. Namangha si Mujin dito dahil aabutin siya ng 3 taon para matapos ang siklo kung iwawasiwas niya ang kanyang espada ng 1,000 beses kada araw. Dahil dito ay tinanong niya ang kanyang master kung talaga bang magkapantay sila ng kakayahan ng kanyang kaibigan, ngunit sinabi nitong hindi niya alam. Pero sigurado siyang may isa sa kanila ang mamamatay kung naglaban sila ng todo. Dahil dito ay naging mausisa si Mujin kung anong klaseng tao ang kaibigan ng kanyang master. Maya-maya ay nagising na si Mujin sa sunod-sunod na malalakas na sampal mula kay Sak. Napagtanto niya na malayo pa ang lalakbayin niya dahil nahimatay agad siya matapos praktisin ang galaw ng 1 beses pa lang at malayo pa siya sa 1,000. Gayunpaman ay kailangan na niyang kumain dahil gabi na. At nang tignan niya ang plato ng pagkain sa harap niya ay napagtanto niyang baboy ang ulam. Nadismaya siya at sinabi kay Sak na baka na lang ang bilhin sa susunod dahil yun ang pinakamadaling kainin para magpalaki ng katawan. Sinabi rin niya kay Sak na malaya itong gamitin ang perang hiniram nila sa Bangho sect dahil madali naman siyang makakahiram ulit sa kalaunan. Sinabi niya kay Sak na ang plano niya ay kumain ng baka sa buong panahong lalaban siya kay Dabo. Pagkatapos ay tinanong ni Sak si Mujin kung kailan niya natutunan ang martial arts na ginawa niya dahil sigurado siyang hindi naman marunong si Mujin noon.
Dahil nasabi na ni Mujin ito sa kanyang mga kapatid ay naisip niyang hindi na rin masamang sabihin ito kay Sak. Kaya ibinunyag ni Mujin na hindi siya ang totoong Mujin dahil ang tunay niyang pagkakakilanlan ay ang Divine Demon. Inakala ni Sak na nagbibiro lang si Mujin at puro pantasya lang ang sinasabi nito. Sinabi ni Sak na ang tanging ikinababahala niya ay baka mawala ang alaala ni Mujin at bigla na lang itong maglaho balang araw. Ngunit hinawakan siya ni Mujin at tiniyak sa kanya na hindi siya aalis sa angkan hanggat hindi ito nagiging pinakadakilang angkan sa buong Sichuan. Tutal ay wala rin naman siyang ibang mapupuntahan o magagawa. Tinukso ni Sak ang kanyang master, sinasabing puro basura lang ang lumalabas sa bibig nito, pero sinagot siya ng masakit na pitik sa noo. Matapos ang usapan nila ay sinabi ni Mujin kay Sak na malaya na itong umalis, at sinunod naman ni Sak ang sinabi. Samantala ay sinusubukan namang tumakas ng dalawang matandang elder ng angkan kasama ang mga bata bago ang duelo dahil naniniwala silang papaslangin ni Dabo si Mujin. At sa huli ay magiging madali nang sakupin ang kanilang angkan. Ilang sandali pa ay todo na ang pagsasanay ni Mujin at kaya na niyang buhatin ang 70 kilong espada gamit lamang ang isang braso. Gayunpaman ay hindi pa rin matatag ang kanyang teknik at isang linggo na lang ang natitira bago ang duelo. Naliligo siya sa pawis sa silid ensayo nang pumasok ang mga bata upang silipin siya. Pinapaalis niya ang mga ito dahil delikado para sa kanila ang manatili roon. Sinabi ng mga bata na nag-aalala lamang sila dahil ilang araw na nilang nakikitang itinutulak niya ang sarili sa sukdulan. Nag-aalala si So-yun na baka ginagawa niya ang lahat ng ito dahil sa mga nasabi niya noon, kaya ipinaalam niyang hindi niya yun sinasadya at nadala lang siya ng galit. Habang nakatitig sa dalawang bata, naalala ng ating bida ang mga kapatid ng kanyang minamahal sa dati niyang buhay. Tinapik niya ang kanilang mga ulo at sinabing wala silang dapat ipag-alala. Ginaya pa siya ng dalawa at pinuri ang ganda ng kanyang tindig. Ang pagtatalo nila kung sino ang tama o mali ay nagpapaalala sa kanya ng mga panahong mahigpit siyang sinanay ng kanyang guro. Bigla niyang napagtanto na ang pinakamahalagang bahagi ng Fearless Nine Swords ay ang teknik sa paghinga. Nang maunawaan ito ay sinabi niya sa mga bata na mananalo siya anuman ang mangyari at pinabalik sila sa kanilang silid. Bagaman nag-aalala, naniwala silang magiging maayos ang lahat. Nang maiwan siyang mag-isa ay sinimulan na ni Mujin ang breathing technique habang buong lakas na iwinawasiwas ang espada. Sa tulong nito ay nagawa niyang sabay-sabay na pakawalan ang naipon niyang inner energy. Hindi nagtagal ay naunawaan na niya ang konsepto ng movement arts, isang uri ng chi art kung saan nabubuo ang inner energy sa pamamagitan ng kilos. Karaniwang itinuturing itong mababang antas na martial art kaya minamaliit ng iba. Ngunit sa paggamit ng breathing technique ay mas madali na niyang naiwawasiwas ang espada at nagkaroon siya ng sapat na lakas upang mahati maging ang isang estatwa. Samantala ay nakitang nakikipag-usap si Jo Huanbong kay Sak tungkol sa biglaang pagbabago ni Mujin. Sinubukan ni Sak na iugnay ang bigla nitong pagbuti ng kalusugan sa iisang sesyon sa wudang na nadaluhan niya, ngunit hindi utu-uto si Jo. Inutusan niya si Sak na tiyaking iulat sa kanya ang anumang pagbabago na mapapansin niya. Nagtungo si Sak sa lugar kung saan nagsasanay ang kanyang master, ngunit nadatnan niya itong halos baligtad ang ayos ng silid. Sinubukan niyang sabihing handa na ang pagkain, pero nadismaya si Mujin at sinabing masyadong maliit ang silid ensayo para sa kanya. Dahil dito ay sinabi niyang sa malaking training hall na siya magsasanay. Pagdating niya roon ay nadatnan niyang may iba pang mandirigmang nagsasanay at lahat ay nakatitig sa kanya. Sinabi ni Sak sa mga ito na kailangan ng kanyang master na magsanay ng mag-isa at iminungkahing lumipat na lamang sila sa ibang bulwagan. Hinikayat niya silang gamitin ang kabilang training hall, ngunit nagtataka ang mga mandirigma kung bakit isang halos patay na tao ang nagbibigay sa kanila ng utos. Para sa kanila ay hindi naman tunay na martial artist si Mujin dahil lamang may hawak siyang espada. Napansin ni Mujin ang pagbabago sa kanilang timpla at nagkomento siya tungkol dito. Nais sana ng iba na harapin siya, ngunit ang squad leader na si Chol Bo-in ay inutusan ng kanyang mga tauhan na lisanin ng bulwagan para sa young master, dahil naniniwala siyang muli na namang nasisiraan ng bait si Mujin. Bigla namang pinigilan ni Mujin si Chol Bo at sinabing magpakalalaki ito at harapin siya ng direkta. Humarap si Chol Bo at iminungkahi ni Mujin na maglaban sila bilang kapwa swordsmen. Tumanggi si Chol Bo, sinasabing hindi niya magagawa yun dahil si Mujin ang magiging pinuno ng angkan.
Sinabihan siya ni Mujin na manatiling duwag at huwag nang magpakita kung hindi lang niya kayang panindigan ang salita niya. Sapat na yun upang hugutin ni Cholbo ang kanyang espada at harapin si Mujin. Nagsimula ang laban at agad itinulos ni Mujin ang kanyang espada sa lupa bago matapang na tumalon patungo kay Cholbo. Mabilis niyang naabot ito at itinulak ang ulo ni Cholbo bago pa man ito makapag-react. Lubos na naguluhan ang mga mandirigma dahil ngayon lamang sila nakakita ng duelo na walang ginagamit na espada. Patuloy na pinaglaruan ni Mujin si Cholbo sa pamamagitan ng mabilis na paggalaw habang hirap naman itong sumabay. Hindi nagtagal ay naiinis na si Cholbo at sinabi niyang lumaban si Mujin na parang tunay na lalaki at tigilan na ang pag-iwas sa kanyang mga atake. Sa wakas ay pumayag si Mujin na seryosohin siya kahit kaunti at hinawakan ang kanyang espada, ngunit hindi nagpahuli si Cholbo sa pagbubunganga, sinasabing si Mujin ang may kasalanan ng lahat ng nangyari sa kanilang angkan. Dahil siya ang pinagmulan ng problema, naniniwala si Cholbo na hindi siya karapat-dapat matuto ng martial arts. Sumugod si Cholbo kay Mujin, ngunit sinalubong siya nito ng ninth form ng Peerless Sword Technique, na yumanig sa kanyang internal energy. Hindi binigyan ni Mujin ng pagkakataong makabawi si Cholbo at agad itong sinuntok ng malakas sa mukha, dahilan para tumilapon ito sa sahig habang bumubulwak ang dugo. Ipinamukha ni Mujin na mag-iiba na ang lahat, at habang bumabagsak si Cholbo ay tuluyan niyang napagtanto ang mapait na katotohanan na lubos nang nagbago si Mujin, ramdam niya ang nag-aapoy na determinasyon sa katawan nito. Hindi tulad noon, nang bumagsak si Cholbo ay nabigla sina Sak at ang iba pang mandirigmang nanunood sa duelo, kaya dali-dali silang lumapit sa kanilang leader na nakahandusay at tuluyang nawalan ng malay. Nakatayo si Mujin na parang isang ganap na nagwagi at tinanong si Cholbo kung may problema ba ito sa kanyang tagumpay. May isang mandirigma ang sumigaw kay Mujin at sinabing duwag ang ginamit niyang galaw, ngunit pinigilan ni Cholbo ang lalaki at sinigawan ang lalaki na manahimik bago amining talagang natalo siya. Ipinakita ni Cholbo ang kanyang paggalang kay Mujin at sinabi niyang marami siyang natutunan mula rito, na kinilala naman ni Mujin at sinabi sa kanya na malaya na itong umalis. Habang palabas na ang mga mandirigma sa bulwagan ay sinabi ni Mujin kay Sak na sumama na rin sa kanila dahil gusto talaga niyang mapag-isa. Patuloy pa ring nagrereklamo ang nasaktang mandirigma at naniniwalang pinagbigyan lang ni Cholbo si Mujin, ngunit sinabi sa kanya ni Cholbo na hindi yun totoo dahil balak pa nga niyang iwan si Mujin na halos mamamatay na. Ayaw maniwala ng lalaki, ngunit sinabi ni Cholbo na seryoso siya sa sinabi niya. Sinabi ni Cholbo na hindi niya alam ang buong kwento, ngunit malinaw na malaki at mabilis ang ipinagbuti ng kanilang young master. Si Sak naman ay nagtataka rin kung kailan nagbago ng husto si Mujin. Ngunit kasabay nito ay nagpapasalamat siyang talagang nagbago ito. Noong gabing yun ay nagkaroon ng pagpupulong ang dalawang elder tungkol sa nalalapit na duelo, mahigit 36 na taon na silang nasa angkan at nanatiling tapat mula noon. Pinag-usapan nila kung gaano kahanga-hanga ang Flame Emperor noong kabataan nito, isang mahusay na binata na nagpakitang gila sa martial arts hanggang sa kahit ang makapangyarihang Tang clan ay kinailangang amining kakaiba siya. Namangha ang mga elders sa kanyang lakas at kapwa sila nanumpa ng katapatan sa kanya. Naniniwala si Jo Huanbong na sinusubukan nilang sirain ang kanilang katapatan, ngunit hindi sumang-ayon si Du Bexin at sinabing kailangan lang nilang lutasin ang problema sa bloodline. Ayon kay Du, 17 taon na nilang inaalagaan si Mujin, ngunit mula noon ay patuloy nang humihina ang angkan. Naniniwala silang sapat na ang nagawa nila at hindi sila sisisihin ng Flame Emperor kapag nakarating na sila sa kabilang buhay. Nakalikom na sila ng perang kailangan para makalipat ng lugar at kumuha rin ng ilang martial artist na tutulong sa kanila. Sinabi ni Do kay Jo na mauna na itong umalis habang siya naman ang maiiwan upang bantayan pa si Mujin, at lumalabas na ang martial master ng Kongdong sect na tinawag ng Changhua ang magiging saksi sa duelo. Nagulat si Jo dito dahil parang malinaw na may pandaraya ang mangyayari. At ang Changhua Merchant Group ay mga masasamang tao na sisiguraduhing wala nang matitira sa Hua clan. Inutusan ni Du si Jo na isama ang mga bata at maghintay sa napag-usapang lugar kahit na malaking gulat ito sa kanila. Kalaunan ay napansin ni Mujin na paliit ng paliit ang natatanggap niyang baka kaya tinanong niya si Sak kung bakit, at ibinunyag ni Sak na kaunti lang ang ibinibigay na pera ng Chief Steward. Kahit na naiinis si Mujin ay binaliwala niya muna ito para ipakita kay Sak ang kanyang astig na kasuutan.
Dinurog ni Zack ang maganda niyang imahinasyon nang sabihin nitong mas gwapo pa siya noong siya'y balot na balot ng benda. Nang oras na para umalis patungo sa duelo ay nakasalubong ni Mujin si Do sa labas ng bahay. Akala niya ay pipigilan siya nito, pero sinabi ni Do na hindi, sumama lang daw siya para sundan siya sa duelo. Napagtanto ni Mujin na nag-aalala lang si Do kahit ang plano niya ay bugbugin lang ng husto ang kanyang kalaban. Kaya sumama sina Zack at Do kay Mujin papunta sa lugar ng duelo. Sa arena ay puno ng mga tao na gustong manood ng laban at ng mga nagsusugal, at dahil mataas ang odds ni Mujin, karamihan ay tumaya sa kanya. Ilang sandali pa, dumating siya sa arena na may lollipop sa bibig, at ang mga nakakita sa kanya ay inakalang mahina siya at gusto pang ang bawiin ang kanilang mga taya. Pagpasok niya sa arena ay nakasalubong niya si Bo Choyon na nagtanong kung gusto pa ba talaga niyang ituloy ang duelo. Narinig ito ng mga manunood at inakala nilang si Mujin ang unang humamon sa laban sa kabila ng kanyang kahinaan, at naniwala silang baliw na talaga siya. Lubos na nainis si Mujin nang mapagtanto niyang ipinipinta na ng merchant group na sila ang masasama at balak niya silang parusahan dahil dito. Buong kumpiyansang sinabi ni Mujin kay Choyon na hindi siya papayag na nakawin nito ang secret manual ng kanilang angkan. Kaya kailangan niyang lumaban sa kanila. Nagulat ang mga manunood nang marinig ito dahil hindi nila inakalang gugustuhin ng isang merchant group ang isang martial arts secret technique. Buong tiwala si Choyon sa takbo ng mga pangyayari at naniniwala siyang magbabayad si Mujin sa pag-aastang astig. Nagsindi na ng apoy at handa na ang lahat para sa duelo, at ipinahayag ng host na si Han Yigang ng Kongdong Sect ang magiging saksi sa laban. Nakita si Han na nakatayo sa balko na mukhang astig at malakas, handang isakatuparan ang kagustuhan ng kanyang master bilang saksi, at sinabi niya kina Dabo at Mujin na lumaban ng patas sa harap ng mga maraming manunood. Biglang nagbunyag si Dabo ng nakakagulat na revelasyon, sinasabi kay Mujin na ang martial outfit na suot niya ngayon ay personal niyang ipinadala bilang paggunita sa pagbabalik ni Mujin. Ngumiti si Mujin nang marinig ito at agad niyang inilabas ang kanyang malaking espada, sinabihan si Dabo na wala siyang magagawa kundi ibalik ang natitirang mga kalakal pagkatapos ng duelo. Nabigla ang buong madla dahil hindi pa sila nakakakita ng taong nakikipagduelo gamit ang napakalaking espada, at bukod pa rito, kilala ang Flame Emperor sa pakikipaglaban gamit ang mga kamay lamang. Nabigla rin si Do at tinanong si Zack kung may sinabi bang kakaiba si Mujin. Sa simula ay iminungkahi pa nga nilang tumakas si Mujin dahil naniniwala silang wala itong laban sa kalaban, pero nagsisimula ng maniwala si Zack na may tsansa si Mujin, samantalang taliwas naman ang paniniwala ni Do. Nang handa na ang magkabilang panig ay pinatunog ng referee ang kampana para simulan ang laban, at galit na sinugod ni Mujin si Dabo agad-agad. Iwinasiwas niya ang kanyang malaking espada at nagpakawala ng isang malakas at mapanirang atake, muntik nang tamaan si Dabo ngunit nakaiwas ito. Bagamat wasak ang lupa na tinamaan ng espada, namangha ang mga manunood dahil hindi nila inakalang ganoon kabilis at kalakas si Mujin. Akala ng lahat ay wala siyang kakayahan sa martial arts, pero gumagalaw siya na parang halimaw. Nabigla pati si Dabo dahil inaasahan niyang magiging napakadaling laban nito. Ipinagpatuloy ni Mujin ang pag-atake at muling sumugod kay Dabo, patuloy na inihahampas ang kanyang espada, ngunit nagawa ni Dabo na salagin ang kanyang atake at nagharap sila ng harapan, na nagdulot ng malakas na banggaan at isang kahangahangang tanawin. Nagulat si Choyon na mas tumatagal si Mujin sa laban kaysa sa inaasahan niya, ngunit kumbinsido pa rin siyang kahit gaano pa siya nagsanay, malayo pa rin siya sa antas ni Dabo. Patuloy na inihahampas ni Mujin ang kanyang malaking espada, ngunit madali itong iniiwasan ni Dabo dahil sa kanyang liksi. Habang nagpapatuloy ang laban ay nagawang makapaglunsad si Dabo ng kontra-atake na nagpaatras kay Mujin, at nanumpa siyang iiwan niya si Mujin sa mas malalang kalagayan kaysa dati. Tiwala siyang kaya niyang wasakin ang loob ng lalaki. Nakatayo sa balko na inamin ni Do na humahanga siya sa kung paano nakakayanan ni Mujin ang laban, at sinabi naman ni Zack kay Do na base sa nakikita niya, hindi pa inilalabas ni Mujin ang kanyang trump card. Akala ni Do ay puro kalokohan lang ang sinasabi ni Zack, pero sinabi ni Zack na lihim niyang napanood si Mujin na nagsasanay mag-isa at sinigurado niyang may mas malakas pang darating. Habang tumatagal ang laban ay napagtanto ni Mujin na kasalukuyang kapantay niya ang lakas ni Dabo, kaya napatanong siya sa paraan ng kanyang pagsasanay, ngunit hindi siya nag-aalala dahil kahit gaano pa kalakas ang kalaban ay siya pa rin ang mananalo,
at sa pagkakataong ito, balak niyang paslangin si Double. Samantala ay dinadala ni Joe ang mga kapatid ni Mujin at nakarating na siya sa kanilang destinasyon habang natutulog ang mga ito, at naalala niya ang sinabi ni Do na ang dahilan kung bakit hindi pa ito sama-sama ay dahil gusto nitong manatili at tipunin ang anumang matitira kay Mujin kapag napaslang na siya ni Double. Kahit hindi sigurado si Joe kung tama ang ginagawa nila, nagsimula na sila. Bumalik sa arena, patuloy pa ring naglalaban ang dalawa, at hindi nag-aalala si Mujin dahil naniniwala siyang baguhan lang si Double kumpara sa kanya. Patuloy silang nagpapalitan ng mga suntok at galaw, at kahit mukhang tabla ang laban ay may ilan na naniniwalang si Mujin ang may kalamangan. Nagsimula ring magsalita ng masasamang komento ang mga tao tungkol kay Mujin, sinasabing hindi naman siya ganoon kahanga-hanga. Biglang nagpakawala si Double ng isang malakas na atake na direktang tinutok kay Mujin, at muntik nang mahimatay sina Do at Sak habang pinapanood itong papunta sa kanya. Wala silang magawa kundi ipagdasal na makaiwas siya. Nang mapagtanto ni Mujin na nabasa na siya ni Double, ginamit niya ang first form ng Peerless Nine Sword, ang preemptive step. Itinama ni Double ang kanyang atake, ngunit dahil sa teknik na ginamit ni Mujin ay nagawa niya itong salagin, dahilan para mabigla ang buong crowd. Nabigla rin si Double at napilitan siyang umatras. Nang mapagtanto niyang tila nawawala na sa sarili si Mujin ay tinipon ni Double ang kanyang internal energy bilang paghahanda sa huling hampas, ngunit kinutya siya ni Mujin, sinasabing masyadong mabagal ang pagtitipon ng kanyang enerhiya. Pagkatapos ay ginawa na ni Mujin ang second form ng kanyang teknik at sumugod kay Double na puno ng malisyosong hangarin. Ramdam ito ni Double at ang nagawa na lang niya ay salagin ang atake sa gitna ng matinding pakikipaglaban, lubos na nalilito dahil hindi siya makapaniwalang natatalo siya kay Mujin. Ibinuhos ni Double ang lahat ng kanyang lakas sa pagharang sa atake, ngunit bago pa niya namalayan ay nabasag ang kanyang espada sa harap niya. Tumagos ang espada ni Mujin at malubhang hiniwas si Double, dahilan para bumagsak siya sa lupa habang sumisigaw si Choyon sa pagkadismaya, tinatawag ang pangalan ni Double. Nakahandusay si Double sa sariling dugo, nawawala ang kanang braso, at automatikong nanalo si Mujin sa duelo. Lumapit si Mujin sa naputol na braso ni Double at sinabi niyang dadalhin niya yun bilang kabayaran sa 17 taong hinanakit. Nabigla si Choyon nang marinig ito, at sinabi ni Mujin na baka makahanap pa ng paraan ang merchant group para muling idugtong ang braso nito. Tumalon si Han mula sa kanyang kinatatayuan upang tignan si Double, at sumugod din si Choyon sa kanila, habang sinabi ni Han na nawasak na rin ang energy core ni Double. Tinitigan ni Han si Mujin at tinanong kung kailangan pa ba niyang umabot sa ganon, ngunit nagkunwaring naguguluhan si Mujin at tinanong kung ano ang ibig niyang sabihin. At sinabi ni Han na malinaw ang agwat ng kanilang kakayahan dahil matagal nang tapos ang laban. Sumagot si Mujin na dahil malaki ang bibig niya ay marami rin siyang masasabi, at tinanong kung kailangan ba talagang gamitin ang 7-wound fist strike sa ulo ng isang 5 taong gulang na bata na walang kaalaman sa martial arts. May matinding galit sa kanyang mga mata, sinabi ni Mujin kay Han na ang ginawa niya ay pagsasara lamang ng hinanakit na kinimkim niya sa loob ng 17 taon, at idinagdag pa niyang magsisimula na silang magbayad sa lahat ng ginawa nila laban sa Hua Clan. May malinaw na malisyosong hangarin, hinimok niya si Han at ang mga tauhan nito na maghanda ng mabuti. Napaluhod si Choyon sa sakit at nanumpang hinding-hindi niya makakalimutan ang ginawa ni Mujin. Habang naglalakad palayo si Mujin mula sa entablado ay nagbunyi ang mga manunood sa kanyang tagumpay dahil humanga sila sa paraan ng pagdurog niya kay Double. At bukod sa kahangahangang eksenang nasaksihan nila ay napagtanto rin nilang hindi pa nila kailanman nakita ang espadang ginamit niya noon. Sa madaling salita ay sabik na sabik sila dahil ipinanganak na ang isang bagong martial arts master. Dumating na sina Do at Sak upang salubungin si Mujin, at sinabi niya sa kanila na oras na para umuwi. Habang naglalakad siya ay bigla siyang lumingon at tinanong si Do kung nagastos na ba nito ang lahat ng ginto na ipinagkatiwala niya. Kinakabahang sumagot si Do na may kaunti pa itong natitira. Sinabi ni Mujin na baka kailangan niyang dumaan sa Bangho Sect dahil manghihiram pa siya ng pera, at bigla niyang sinabi kay Do na wala siyang pakialam kung gusto nilang umalis ni na Joe at ng ibang martial artist, pero binalaan niya ito na magkakaroon ng matinding kaparusahan kung susubukan nilang ilayo sa kanya ang kanyang mga kapatid. Sinabi niya ito na may matinding killing intent na halos maparalisa si Do sa kinatatayuan niya. Samantala ay sinisigawan na ng kanyang mga kapatid si Joe dahil inilayo sila nito kahit dapat nanunood sila ng duelo ng kanilang kapatid.
At alam ni Joe na tapos na sila nang mabasa niya ang liham na hatid ng kalapati at napagtantong hindi inaasahang nanalo si Mujin, sinabi ni Do sa liham na nabuking sila at hinikayat siyang bumalik agad sa angkan. Walang pag-aalinlangan na agad bumalik si Joe sakay ng kabayo, ngunit puno ng takot, habang ang mga bata naman ay nagdiriwang at gustong bumalik para makita ang kanilang kapatid. Kalaunan ay sinabi ni Mujin kay Do na oras na para harapin niya ang Bangho sect at pinayuhan siyang huwag mag-alala sa kahit na ano. Pero kahit na itinuturing na siyang may kakayahan ngayon ay hinikayat pa rin siya ni Do na huwag makisangkot sa social sect sa anumang paraan. Ngunit napagtanto ni Mujin na nag-o-overthink lang ang matanda kaya sinabi niyang hindi niya yun gagawin. Dahil dito ay nagtungo na si Mujin para harapin ang Bangho sect, ngunit nag-aalala si Sak na baka masama ang magiging kahihinatnan nito. Sinabi ni Mujin na hindi na niya pwedeng ipagpaliban pa ang mga bagay-bagay at hinimok si Sak na manatiling malapit sa likuran niya. Ilang sandali pa ay dumating si Mujin sa Bangho sect, na ikinagulat ni Ma Jongbo dahil hindi niya inakalang makikita pa niya muli si Mujin. Sinabi ni Mujin kay Ma Jongbo na naroon siya para bayaran ang kanyang mga utang. Habang kinukutsa rin ito dahil mukhang napag-iwanan na ang kanilang sekta. Sinubukan ni Ma Jongbo na pagtakpan ang kanilang pagkalugi sa pagsasabing umalis lang ang karamihan sa mga sugarol sa rehiyon dahil nanood sila ng duelo niya laban kay Dabo. Dahil ipinagyabang niyang lahat ay nanood ng laban niya, tinanong siya ni Mujin kung nagpataya ba sila sa laban, at sigurado si Mujin na binigyan siya ng mas mataas na odds kaya kumita sila ng malaki. Dahil kumita sila ay agad na ipinakita ni Mujin ang interes niya. At alam ni Ma Jongbo na gagatasan niya sila. Kaya para makaiwas sa gulo, sinabi nitong magpapahayag sila ng kanilang pasasalamat. Natuwa si Mujin dito dahil malinaw naman na lahat ay gusto ng pera, ngunit naramdaman ni Ma Jongbo ang malamig na aura mula sa katawan ni Mujin na nagpapakitang puno ito ng killing intent. Tinanong ni Mujin si Ma Jongbo tungkol sa kanilang boss, na ikinagulat ni Ma Jongbo at tinanong kung bakit niya gustong malaman kung nasaan ang kanilang leader. Ibinagsak ni Mujin ang kamay niya sa mesa at sinabing naiinis siya kapag kailangan pa niyang ulitin ang kanyang tanong, at muntik na siyang magwala nang biglang lumitaw sa silid ang leader ng sekta na si Chae Woon-gol. Nagulat si Mujin nang makita ang isang pangit na mukha na siya pala ang leader ng sekta, at umamin si Chae na naibalita na sa kanya ng kanyang mga tauhan si Mujin. Habang tinanong naman ni Mujin kung bakit napakahirap siyang makita. Hindi nagtimpi si Mujin sa pangungutya at sinabihan pa si Chae na pangit ang mukha nito. Nakatayo sa likuran ni Chae ang isang kakaibang lalaki, at tinanong ni Mujin kung alalay ba nito ang taong yun. Umaagos mula sa lalaki ang purong mali siya, at nalaman ni Mujin na siya pala ang Death Black Crow mula sa social sect. Sinaway ni Black Crow si Mujin dahil sa pagnanasa nito sa kanilang pera, at kahit sinabihan na siyang iwasan ang social sect. Ngayon ay nakatitig na siya sa isa sa kanila. Sinabi lang ni Mujin sa lalaki na manahimik kung ayaw nitong mamatay. Galit na sumugod si Black Crow kay Mujin, handang pagpirapirasuhin siya, at natakot si Sak sa kanyang nakita. Ngunit wala namang naramdamang banta si Mujin mula kay Black Crow dahil determinado siyang pabagsakin ang sinumang haharang sa kanya. Inihagis ni Mujin ang isang chopstick kay Black Crow, at dahil sa lakas nito, nabutas ang kamay ng lalaki. Doon lang napagtanto ni Black Crow na hindi ordinaryong tao si Mujin at kailangan niya itong seryosohin. Sinabi pa ni Mujin na wala siyang pakialam sa papuri mula sa basurang tulad niya, na lalong ikinagalit ni Black Crow kaya muli itong sumugod. Sa pagkakataong ito ay sinalubong siya ni Mujin at sumugod din, ngunit bigla siyang naglaho sa harap niya at lumitaw sa likuran niya, na ikinagulat ni Black Crow. Sa desperasyon ay sunod-sunod na suntok ang pinakawalan ni Black Crow, ngunit madali itong iniwasan ni Mujin habang halatang pinaglalaroan lang siya. Hindi makapaniwala si Black Crow na may isang batang tulad ni Mujin na kayang umiwas sa kanyang mga atake. Nagpasya si Mujin na magdagdag pa ng isang butas sa kanya at itinulak ang chopstick sa kaliwang mata ni Black Crow, na nagdulot ng matinding sakit at sigaw na kinatakutan ng mga nanunood. Napaluhod si Black Crow habang tinatawag si Mujin ng isang insulto at sinabing hahabulin siya ng social sect dahil sa pag-atake sa isa nilang miyembro. Interesado si Mujin na makita kung ano ang kaya ng sekta at sinipa si Black Crow sa ulo habang sinasabing ipatawag niya ang social sect at umatake sila kung gusto nila. Ngunit bago pa sila makakarating ay ipinaalam ni Mujin na hindi siya makakalabas sa silid ng buhay. Sa puntong yun ay nagsimula ng magmakaawa si Black Crow,
Sinasabing handa siyang ibigay ang anumang gusto ni Mujin basta't mapanatili niya ang kanyang buhay. Nagulat si Mujin na gustong mabuhay ni Black Crow. Ngunit dahil nag-alok ito ng kayamanan ay pinigilan niya ang sarili na ipadala ito sa kabilang buhay. Sinabi ni Black Crow na nasa detsang ang lahat ng kanyang kayamanan, ngunit nangako siyang babalikan yun at dadalhin sa kanya. Handa nang tanggapin ni Mujin ang kasunduan, ngunit binalaan niya ito na patay na ito kapag hindi siya bumalik dala ang pera. Sa takot na gumapang sa kanyang katawan ay dali-dali itong umalis at nangakong babalik sa lalong madaling panahon. Nung natapos na siya kay Black Crow ay humarap si Mujin kay Che na halos maihina sa takot at sinabi niyang oras na para bayaran nito ang kanilang utang. Agad na lumuhod si Che at nagmakaawang patawarin siya habang nangangakong ibibigay ang lahat ng pag-aari niya. Tinawanan siya ni Mujin at sinabing wala itong maiaalok dahil ang mga ari-arian nito ay sa kanya na. Nalito si Che, at sinabi ni Mujin na isama pa niya ang mga kinita niya mula sa mga karaniwang tao at ang mga buhay na sinira niya sa pagmamanipula ng mga martial clans upang makumpleto ang halaga ng kanyang mga ari-arian. Luhaan, sinabi ni Che na handa siyang ibigay ang lahat kay Mujin, ngunit lalo itong ikinagalit ni Mujin kaya winasak niya ang utak ni Che, pinaalala sa kanya na hindi niya maaaring ialok ang isang bagay na pagmamay-ari na niya. Sinindak nito ang lahat ng nanunood. At hinarap ni Mujin ang mga ito at tinanong kung sino ang susunod sa command line. Mabilis na humakbang si Ma Jongbo at sinabing siya ang vice sect leader, saka lumuhod at nagmakaawang patawarin siya, nangangakong mamumuhay siya ng matuwid kung bibigyan ng isa pang pagkakataon. Dahil taos puso ang kanyang pakiusap ay nagpa siya si Mujin na panatilihin ang kanyang buhay. Pagkatapos, tinanong ni Mujin kung magkano ang halaga ni Che, at sinimulan ni Ma Jongbo sa bahay nito. Sinabing nagkakahalaga ito ng 4,000 ginto at ang mga ari-arian ng Bangho ay humigit kumulang 10,000 ginto. Bukod pa sa 500 gintong tribute mula sa social sect, sa kabuuan ay higit 20,000 ginto. Sinabi ni Mujin na gusto niyang mapunta sa kanya ang lahat, at sinabi ni Ma Jongbo na ihahanda niya ang lahat at dadalhin sa kanya. Natuwa si Mujin dahil gusto niyang matapos ang lahat ng walang pagkaantala. Pag-alis ni Ma Jongbo ay tinitigan ni Mujin ang ibang mga opisyal ng sekta nang may nakamamatay na ekspresyon at sinabi sa kanila na magsimula na silang makipagnegosasyon para sa kanilang buhay. Na ikinagulat nila, at pinaalala niyang si Ma Jongbo lang ang ipinangako niyang ililigtas. Kinabahan sila at nagsimula silang magmakaawa na patawarin din sila. Hindi naglaon ay umuwi si Mujin na may dalang ilang kahong puno ng kayamanan at pera, na labis na ikinagulat ni Do. Sinabi niya kay Du na bawat kahon ay may humigit kumulang 400 gintong barya. Sinubukan ni Du na paalalahanan si Mujin na ang Bangho sect ay sinusuportahan ng social sect. Ngunit ayon sa kanya, ang mas malaking problema ay hindi ang social sect kundi ang kakampi nito, ang kinatatakutang si Ju Sugang ng Crimson Sword sect. Idinagdag pa ni Du na kasama rin sa kanilang hanay ang Black Crow at Red Crow. Nang marinig ni Mujin ang pangalang Black Crow ay sinabi niyang tapos na niya itong harapin. Lalong nagulat si Do, at sinabi ni Mujin na huwag siyang itulad kina Jo o kung kanino man, dahil sino mang magtangkang manggulo sa kanilang angkan ay ililibing niya ng 6 na talampakan sa ilalim ng lupa. Pagkasabi nito ay inutusan niya si Do na ipaghanda siya ng karne ng baka at tiyaking busog ang kanyang mga kapatid pag-uwi ng mga ito. Habang papalayo si Mujin ay hindi makapaniwala si Du na nagawa nitong sindakin ng Black Crow, na kilalang salot sa buong rehiyon. Napagtanto niya na ibang-iba na si Mujin sa taong dati niyang kilala. Samantala ay kumuha si Choyon ng mga assassins upang lipulin ang lahat ng mahalaga kay Mujin, ngunit iniutos niyang ibalik ng buhay ang batang yon. Noong nakaraan ay napakalakas ng Flame Hua clan, at ang kahangahangang mandirigmang kilala bilang Flame Emperor ay hinangaan ng hindi mabilang na martial artist na laging nakamasid sa kanya. Pinuri pa siya ng prestihiyosong Tang clan ng Sichuan. Sa loob lamang ng isang henerasyon ay naging isang angkan ng mandirigma ang Flame Hua clan na hindi maaaring baliwalain. Maging ang mga nasa rurok ng martial arts ay nagdadalawang isip bago sila galawin. Dahil dito ay may panahong masiglang nagsisigawan ang mga tao sa Xichang tuwing naglalakad sa lansangan ang mga kasapi ng angkan. Ngunit nang mamatay ang Flame Emperor ay ipinakita ng sumunod na patriarka kung gaano siya kahina, at dahil dito ay unti-unting bumagsak ang Flame Hua clan. Isa-isa ring lumayo ang mga dating tapat sa pamilya. Sa huli,
Ang imahe ng emperador na minsang namuno sa kanyang mundo ay nahati sa alaala ng mga nakakaalala pa sa kanya at ng mga tuluyan ng nakalimot. Ngunit ang isang bagay na nananatili ay isa siyang pambihirang tao. Dahil sa napakalakas na orang taglay ni Mujin sa tuwing siya'y naglalakad ay hindi napigilan ng elder na ikumpara siya sa yumaong emperador. Maya-maya pa ay dumating ang ilang sugatang mandirigma upang ibalita kay Du na sila'y inambush ng mga assassins. At sina Elder Joe kasama ang ilan pang mandirigma na lamang ang nakikipaglaban sa mga ito. Nang marinig ito ni Du, agad niyang napagtanto na nasa panganib ang dalawang bata, kaya inutusan niya ang mga mandirigma na ipagbigay alam kaagad kay Mujin habang siya'y mauuna na. Sa kagubatan ay natagpuan ni Joe ang sarili na mag-isang humaharap sa mga assassins dahil bumagsak na ang mga kasamahan niyang mandirigma. Kahit sa harap ng matinding panganib ay matatag siyang tumindig, handang ipagtanggol ang mga bata. Nang malapit na siyang malupig ay dumating si Du sa tamang oras upang tumulong. Ikinaasar ito ng mga assassins dahil halos magtagumpay na sila bago pa dumating si Du. Sumigaw ang kanilang pinuno at inutusan ng mga tauhan na paslangin ang dalawa, at muling sumiklab ang mabangis na labanan. Nakapagpalitan pa ng ilang suntok at hiwa si Du laban sa mga kalaban, ngunit dahil sa katandaan ay unti-unti siyang nanghina at nakuha ng mga assassins ang kalamangan. Hindi nagtagal, nasugatan siya sa balikat at napaurong. Isa sa mga assassins ang nagtuon sa kanya at inutusan ng mga kasama na patayin ang isa sa mga bata. Pinilit nilang itulak si Du sa depensa, ngunit tumanggi siyang umatras. Ilang sandali pa ay malubha siyang nasugatan at napasigaw sa sakit, bumagsak sa lupa nang wala nang kakayahang ipagtanggol ang sarili at ang mga bata. Nang mawala si Du sa laban ay ibinaling ng mga assassins ang atensyon sa mga bata at pinag-usapan kung alin sa kanila ang papatayin o palalayain. Kahit walang magawa si Dojin ay matatag pa rin siyang tumayo upang ipagtanggol ang kanyang kapatid, kaya siya ang napiling paslangin. Sa sandaling ihahataw na nila ang sandata laban kay Dojin ay umalingaw-ngaw sa kagubatan ang tinig ni Mujin na nag-uutos na tumigil sila. Nakakatakot ang kanyang anyo habang mabilis siyang rumaragasa papalapit. Ngunit hindi pa rin natitinag ang mga assassins dahil kilala nila noon si Mujin bilang isang inutil. Pagkatapos ay inutusan ng pinuno ng mga assassins ang kanyang mga tauhan na paslangin si Mujin dahil pinili nitong hadlangan sila. Isa sa mga assassins ang sumugod agad kay Mujin, ngunit ginawa niya itong unang target ng kanyang galit, madali niyang dinurog ang espada nito at walang pag-aatubiling nagpakawala ng patayong hiwa na tuluyang naghati sa lalaki sa dalawa. Hindi siya nagsayang ng oras at agad na lumusot patungo sa iba pang mga assassins. Nang makita nila kung gaano siya kalakas ay inutusan ng kanilang pinuno ang lahat na magsama-sama upang sabay-sabay siyang paslangin. Agad siyang pinalibutan ng grupo, ngunit bago pa man sila makalapit ay ginawa ni Mujin ang fifth form ng Peerless Nine Sword na tinatawag na Army Slayer Technique, at pinagpira-piraso niya ang mga ito na parang papel lamang. Isa sa kanila ang nagtangkang samantalahin ang pagkakataon, ngunit mabilis na nakaiwas si Mujin at agad na pinugutan ito ng ulo. Doon tuluyang napagtanto ng natitirang assassin na halimaw ang kanilang kinakaharap. Bago pa ito makakilos muli, naputol na ang kanang braso nito at napasigaw siya sa matinding sakit. Binalaan siya ni Mujin na huwag nang gumalaw kung nais pa nitong manatiling buhay. Paglingon niya, nakita niyang tinutulungan ni Joe na makatayo si Do, habang tinatakpan naman ni Dojin ang mga mata ng kanyang kapatid upang hindi nito masaksihan ang karumal-dumal na tanawin sa harap nila. Tiniyak ni Dojin sa kanyang kapatid na wala silang dapat ikatakot dahil dumating na si Mujin at natalo na ang lahat ng mga masasamang tao. Lumapit si Mujin sa dalawa at tinanong kung ayos lang sila. Sinabi ni Dojin na maayos sila, at hinala ni Mujin na tiyak na natakot sila. Ngunit tumanggi ang bata at sinabing hindi siya natakot dahil anak siya ng isang martial master. Natuwa si Mujin sa kanyang narinig at tinapik ang ulo ng bata bilang papuri sa kanyang katapangan. Pagkatapos ay inutusan niya si Elder Joe na dalhin pabalik sa mansyon ang mga sugatang mandirigma at ang kanyang mga kapatid. Nang makaalis ang grupo ay ibinaling ni Mujin ang kanyang pansin sa huling assassin at binalaan itong manahimik tungkol sa naputol nitong braso. Pagkaraan ay tinanong niya ito kung ang Changhua Merchant Group ba ang nag-utos sa kanila. Nagatubili muna ang lalaki bago sumagot, kaya sinabi ni Mujin na maaari niya itong patawarin kung magsasabi ito ng totoo. Naging interesado ang assassin at agad na inamin na si Choyun ang kumuha sa kanila sa pamamagitan ng Death Forest faction.
Matapos sabihin kay Mujin ang lahat ng nalalaman niya ay tinanong niya kung tutuparin ba nito ang pangakong palalayain siya. Sinabi ni Mujin na bumalik siya kay Choyon at iparating na nilipol na niya ang grupong ipinadala laban sa kanyang mga kapatid. At sabihin siya naman ang susunod niyang pupugutan ng ulo. Kalaunan, lahat ay napatingin kay Mujin habang naglalakad siya sa lansangan na balot ng dugo ang katawan. Ang mga dating minamaliit siya ay hindi na muling nangahas, dahil ayaw nilang maging isa sa mga susunod niyang biktima. Nagtataka ang mga tao kung nagbalik na nga ba ang prodigy na nakilala nila noong bata pa ito. Matapos masiguro na sapat na ang kanyang ipinakitang presensya sa lansangan ay umuwi si Mujin at sinalubong siya ni Masak na patakbong lumapit, ngunit itinulak lamang niya ang ulo nito palayo. Tinanong niya kung nasa medicine hall ba ang mga sugatang mandirigma, at sumagot si Masak na oo. Idinagdag pa nito na nagpapahinga rin sina Dojin at ang kapatid nito sa kanilang silid upang makabawi ng lakas. Natuwa si Mujin sa kanyang narinig at inutusan si Masak na ipaghanda siya ng panligo. Makalipas ang ilang sandali, nagbabad si Mujin sa mainit na panligong inihanda para sa kanya. Habang naliligo ay iniisip niya ang kanyang mga kapatid at ang hangarin niyang ilayo sila sa madilim na bahagi ng mundo. Kahit anak sila ng isang martial clan ay hindi niya iniisip na tama na maagang masaksihan nila ang kalupitan ng mundo. Ngunit kasabay nito ay nag-aalala siyang baka ipinapasa lamang niya sa kanila ang takot na dala niya mula sa nakaraan. Kinabukasan sa Medicide Hall ay nilapitan ni Mujin si Elder Joe upang tanungin tungkol sa Red Flame Art Manual. Nagulat si Joe sa tanong, at tinanong siya ni Mujin kung bakit ito nabigla. Nagtanong si Joe kung bakit niya hinahanap ang manual, at napagtanto ni Mujin na nag-aalala ito na baka muli siyang magbalik sa dati at maghasik ng gulo. Biglang sumagot si Joe na hindi yun ang dahilan, at ipinaalam ni Mujin na balak niyang magsanay ng mag-isa dahil hindi pa makakakilos si Joe sa ngayon. Napapansin din ni Mujin na tila nagdududa si Joe sa kanyang kakayahan, ngunit itinanggi ito ni Joe. Tiniyak naman ni Mujin na wala itong dapat ipag-alala dahil hindi siya magwawala o gagawa ng gulo. Nang mapagtanto ni Joe na wala namang masamang balak si Mujin ay ibinigay rin niya ang manual. Pagkaalis ni Mujin, ipinahayag ni Joe ang kanyang pag-aalala kay Do at tinanong kung hindi ba siya nagkamali sa pagbibigay ng manual. Sinabi ni Do na huwag itong mag-alala dahil kamakailan lang ay kahanga-hanga ang ipinapakitang husay ni Mujin sa espada. Idinagdag pa niya na dahil kay Mujin kaya sila nakaligtas sa tangkang pagpaslang, at tila gumagaling na ito, marahil ay umepekto ang paggamot ng Daoist. Sang-ayon si Joe na mukhang umepekto nga ang lunas, ngunit iniisip din niya kung nakatulong ba ito pati sa kakayahan ni Mujin sa martial arts. Binanggit ni Do na kapansin-pansin ang biglaang pagbuti ni Mujin at naniniwala siyang marahil ay nagkaroon nito ng isang pambihirang pagkakataon o kapalarang enlightenment. Sapagkat yun lamang ang maipapaliwanag sa bigla nitong pag-unlad. Natuwa si Joe sa takbo ng mga pangyayari at naniwalang maaaring magwakas na ang pagbagsak ng kanilang angkan. Samantala, sa lugar ng pagsasanay ay tinipon ni Mujin ang kanyang mga kapatid upang sanayin ang mga ito. Ipinaliwanag niya ang kabuuang konsepto ng pagsasanay at sinabing dapat maging maliksi at tuloy-tuloy ang kanilang mga galaw. Ayon sa kanya ay isa itong fundamental na teknik sa paggalaw na siya mismo ang bumuo batay sa napakarami niyang karanasan sa tunay na labanan. Namangha ang dalawa sa narinig, ngunit sumingit si So-yun at nagpahayag ng pagkagulat dahil sinabi raw ni Elder Joe na wala namang tunay na karanasan sa labanan si Mujin. Hindi makapaniwala si Dojin na ganun na lamang magsalita ang kanyang kapatid. Iminungkahi ni Mujin na tigilan na ang mga walang kwentang usapan at inutusan silang sabayan siyang umatake gamit ang basic fist technique na kanilang natutunan. Sabay silang pumwesto at sinugod siya, ngunit labis na nadismaya si Mujin sa kanilang mga galaw. Sa ipinakita ng dalawa ay napaisip siya kung tunay nga ba silang nagmula sa isang martial clan. Napagtanto niyang kulang ang dalawa sa pinakapayak na galaw para maituring man lang na sining ng pakikipaglaban ang kanilang ginagawa. Dahil sa pagkadismaya sa ipinapakita nilang kahinaan ay pinahinto niya ang mga ito at sinabing itigil na muna ang ensayo para sa araw na yun dahil sumasakit ang ulo niya. Nagulat ang dalawa sa dahilan niya, dahil hindi naman nila ito natamaan sa ulo. Nagsinungaling si Mujin at sinabi na mas mahusay pala ang dalawa kaysa sa inaakala niya, at ang kailangan na lamang nilang gawin sa ngayon ay palakasin ang kanilang mga katawan bago mag-aral ng mas mataas na mga teknik.
Nang makaalis na ang dalawa ay napagtanto ni Mujin na napakalaki ng responsibilidad na nakapatong sa kanya at hindi ito magiging madali. Doon niya naisip na marahil ay nahirapan din ang kanyang guro sa pagsasanay sa kanya noon. Gayunpaman ay handa si Mujin na ibalik ang angkan sa dating kadakilaan nito, dahil siya naman ang may kasalanan sa nangyari rito. Bukod pa roon, determinado siyang talunin ang taong hindi niya nagawang talunin sa kanyang nakaraang buhay. Hinawakan niya ang kanyang espada at nagsimula ng sariling pagsasanay, at malinaw niyang naramdaman na tila napakagaan na nito sa kanyang kamay. Napansin din niyang bumibilis siya sa bawat pag-uulit ng mga sword forms. Makalipas ang ilang araw, sa wakas ay bumalik sina Do at Jo sa kanilang mga tungkulin. Sinabi ni Masak na naisagawa na nila ang lahat ng iniutos niya. Pinuri sila ni Mujin sa maayos na trabaho, ngunit tila may iba pang nais si Masak. Galit siyang pinaalalahanan ni Mujin kung ano sana ang nangyari kung mas nahuli pa siya ng kaunti sa pagdating. Binalaan din niya ang mga nakatatanda na mamamatay sila kung muli nilang gagawin ang ganoong kalokohan. Inamin ng dalawa ang kanilang pagkakamali at yumuko kay Mujin habang humihingi ng tawad sa kanilang kahangalan. Ilang sandali pa, dumating ang nasabing Daoist na gumamot kay Mujin, si Du Yangsu. Hindi siya nakilala ni Mujin at nauna pa niya itong naalipusta bago sabihin ni Masak na ito ang Daoist na nagpagaling sa kanya. Humingi ng paumanhin si Masak sa matanda at sinabing hindi pa ganap na nakakagaling si Mujin kaya ganoon nito kumilos, ngunit sinipa siya ni Mujin dahil sa paninira nito sa kanya. Nagpasya si Mujin na makisabay na lamang sa sitwasyon at humingi ng paumanhin sa matanda sa hindi pagkakilala rito. Inanyayahan niya ang matanda na sumunod sa kanya, sapagkat tiyak na napagod ito sa mahabang paglalakbay. Ilang araw bago yun ay sinabi ni Masak kay Mujin ang tungkol sa isang paring Daoist. At ipinaliwanag na minana nito ang Daoist lineage ng Wudang sect. Ayon kay Masak ay gumaling si Mujin dahil sa pagpapagaling gamit ang positive energy ng pari, at ibinunyag pa niyang nagbayad ang chief steward ng napakalaking halaga upang maimbitahan ang Daoist. Ngayon, sa kasalukuyan ay natutuwa si Mujin na sa wakas ay makakaharap na niya ang lalaking yun kaya inanyayahan niya itong pumasok sa loob ng bakuran ng angkan. Tinanong niya kung totoo bang minana nito ang Daoist lineage ng Wudang sect. At kumpirmado itong sinagot ni Yangsu habang kalmado at mayabang ang kilos. Ipinagmamalaki pa nito na siya lamang ang nag-iisang Daoist na nagmana ng essence ng tunay na lineage ng Wudang. Nang marinig yun ni Mujin ay mariin siyang tumapak at seryosong tinanong kung siya ba talaga ang White Immortal ng Wudang, sapagkat wala siyang nabalitaang may nabubuhay pang tagapagmana ng Daoist lineage ng Wudang. Sinubukan pang magkunwaring inosente ni Yangsu, ngunit binalaan siya ni Mujin na may kaunti na lamang siyang oras upang magsabi ng totoo bago ito magbago ng isip. Iginiit ng Daoist ang kanyang pagiging inosente at tinanong kung pinagdududahan ba niya ang mismong taong nagpagaling sa kanya. Ngunit agad na hinugot ni Mujin ang kanyang malaking espada. Sinabi niyang kung tunay nga itong Daoist ay wala dapat itong problema sa pag-iwas sa kanyang atake. Iwinasiwas ni Mujin ang espada at muntik ng mahati sa dalawa ang matanda, ngunit sa halip ay nag-iwan ito ng malaking pinsala sa sahig. Natarante sina Masak at ang mga nakatatanda sa kanilang nasaksihan, sa pag-aakalang nawawala na sa katinoan si Mujin. Pinatahimik niya ang tatlo at inutusan silang kumuha ng tubig dahil may ipapakita siyang nakakatawa. Pagdating ng tubig ay binuhusan niya si Yangsu. Nagkunwari pa rin itong walang alam at tinanong kung ganun ba ang paraan ng angkan sa pagbabayad ng kabutihan. Hindi siya pinansin ni Mujin at hinablot ang mahaba nitong balbas, na agad natanggal, ikinagulat ni Masak at ng mga nakatatanda. Napagtanto rin ni Yangsu na tapos na siya dahil nabunyag na peke ang kanyang balbas. Kinutya siya ni Mujin at sinabing pinag-igihan pa nitong idikit ng maayos ang huwad na balbas. Hindi nagtagal ay napilitan si Yangsu na sumagot kay Mujin at sa mga tauhan nito, at tinanong ni Masak si Mujin kung ano ang balak niyang gawin sa lalaki. Sumagot si Mujin na wala siyang balak palayain si Yangsu at baka putulan pa niya ito ng mga paa at kamay at gawin ding yunok. Nataranta si Yangsu nang marinig yun at agad nagmakaawa na patawarin siya. Nilinaw ni Mujin na wala siyang balak paslangin ito dahil kung gagawin niya yun, wala na siyang paraan para mabawi ang pera. Sinabi niyang puputulan lang niya ito ng mga paa at kamay, kaya lalo pang nakiusap si Yangsu na huwag galawin ang kanyang katawan at nangakong ibabalik ang lahat ng perang kanyang naloko.
Tinanggap ni Mujin ang alok ngunit sinabi ring sisingilin pa niya ito kapalit ng hindi pagputol sa mga paa at kamay at pagkalalaki nito. Sa takot na mawala ng mga bahagi ng katawan ay sinabi ni Yang Su na handa siyang magbayad ng kahit magkano basta't buo siyang makaalis. Tinanong ni Mujin si Do kung magkano ang nakuha nito mula sa kanya, at ibinunyag ni Do na 50 gintung niyang ang ibinayad niya. Nadismaya si Mujin at pinagsabihan si Do sa pagiging madaling malinlang at pagkahulog sa panloloko ni Yang Su. Depensa ni Do na nabalitaan niyang mahusay na manggagamot si Yang Su. Hinarap ni Mujin si Yang Su at sinabing ang unang dapat nitong gawin ay isauli ang 50 ginto. Ipinahayag ni Yang Su na handa siyang magbayad ngunit nasa kanyang tirahan sa Jinyang ang pera. Walang pag-aatubiling inutusan siya ni Mujin na pangunahan siya papuntang Jinyang, na 4 na oras ang layo. Tinanong ni Do at Jo kung sasama ba sila, ngunit sinabi ni Mujin na hindi na kailangan dahil nagpapagaling pa ang dalawa at dapat manatili upang tiyaking walang magiging gulo. Habang umaalis si Mujin kasama si Yang Su ay napansin ni Do ang pag-aalala ni Jo at hinikayat itong magtiwala kay Mujin dahil hindi na ito ang dating siya. Maya-maya ay nakarating sila sa karwaheng naghihintay kay Yang Su, at nagulat si Mujin sa sobrang karangyaan nito, malinaw na patunay kung gaano kalakas ang negosyo nitong panloloko. Mas lalo pa siyang namangha nang sumakay siya sa loob at makita kung gaano ito kagara at kagarbo ang pagkakadisenyo. Ang loob ng karwahe ay may sapin na bulak at balot ng mamahaling balat ang mga upuan, at ipinagmalaki ni Yang Su na maayos ito dahil madalas siyang maglakbay kaya mahalaga ang kaginhawaan. Ngumisi si Mujin at sinabing masipag si Yang Su para sa isang manloloko, at tinanong kung bakit hindi na lang ito maghanap buhay ng marangal gayong propesyonal naman siya. Yumuko si Yang Su at tiniyak kay Mujin na mula ngayon ay papasok na siya sa lehitimong gawain. Humiga si Mujin ng komportable at sinabi sa matanda na kailangan niyang matulog at gisingin na lang siya pagdating nila sa paruroonan. Sumang-ayon si Yang Su at nangakong gigisingin siya pagdating. Sa kaibuturan, may masamang balak si Yang Su laban kay Mujin at sabik siyang ipakita kung ano ang mangyayari kapag may bumangga sa kanya. Umalis ang karwahe at makalipas ang ilang oras na paglalakbay ay nakarating sila sa isang tahimik at liblib na bahagi ng kagubatan. Bumaba si Yang Su upang makipagkita sa isang kakilala na mukhang tulisan at sinabi rito na mahimbing na natutulog si Mujin sa loob ng karwahe. Inutusan niya itong kaladkarin si Mujin palabas at gawing halimbawa. Excited ang malaking lalaki dahil hindi niya maintindihan kung bakit may mang-aabala sa negosyo ng isang Daoist. Pumasok ang lalaki sa karwahe at sinuntok si Mujin. Ngunit bago pa tumama ang kamao ay mabilis na humarap si Mujin at sinalag yun gamit ang kanyang espada. Ngumiti siya nang may masamang balak at tinanong kung nakarating na ba sila. Naiinis si Mujin sa lalaking nakatayo sa ibabaw niya kaya isang malakas na atake ang pinakawalan niya at pinalipad ito palabas ng karwahe na ikinagulat ni Yang Su. Ramdam ng tulisan ang tindi ng tama na gumapang sa buong katawan niya at napilitan siyang magseryoso dahil hindi pala biro ang lakas ni Mujin. Dahan-dahang lumabas si Mujin at tinanong si Yang Su kung kailan pa naging isang liblib na gubat ang kanilang destinasyon. Doon niya napagtanto na isa rin pala siyang target ng Daoist, akala niya ay simpleng manloloko lang ito, ngunit may iba pa pala itong pakana. Gayunman, hindi siya nainsulto dahil naghahanap din naman siya ng kaunting aksyon. Nagpakawala si Mujin ng napakalakas na aura mula sa kanyang katawan habang sinasabihan ng malaking lalaki na nais niyang makita kung ano ang kaya nito. Ramdam ng lalaki ang matinding pressure mula kay Mujin kaya tinawag niya ang iba pa niyang kasamahan upang sabay-sabay nilang pabagsakin ito. 3 pang malalaking lalaki ang lumabas mula sa kanilang pinagtataguan, at lumalabas na sila ang kilala bilang 4 Demons ng Zhongshan. Nang pinagmasdan silang mabuti ni Mujin, agad niyang napansin na gumagamit sila ng demonic energy, ngunit hindi siya nagsalita tungkol dito. Binanggit niya ang iba't ibang uri ng sandata na hawak nila at sinabi niyang nais niyang makita ang lalim ng kanilang kakayahan. Hindi na siya nag-aksaya ng oras at mabilis na sumugod sa lider ng grupo, itinulak ito palayo sa mga kasama at inilagay sa depensibong posisyon habang sunod-sunod ang kanyang mga atake. Napagtanto ng iba na ang lider ang puntirya ni Mujin kaya agad silang kumilos upang tulungan ito. Ramdam ng lider ang bigat ng bawat tama, na para bang hinahampas siya ng mabigat na maso. Nawalan siya ng balanse at sinipa ni Mujin sa mukha, dinurog ang kanyang bibig. Sakto namang dumating ang iba, at ang pinakamalapit ay nagtangkang pugutan si Mujin gamit ang axe,
Ngunit madali niya itong naiwasan at tinamaan ng malakas na siko sa tiyan, dahilan upang mapasigaw ito sa matinding sakit. Sinubukan naman ng dalawa ang sabayang pag-atake mula sa magkabilang panig, ngunit nakaiwas si Mujin at napilitang umunat ng todo ang kanilang mga braso, na nagbigay ng pagkakataon para pabagsakin niya ang isa sa pamamagitan ng isang malakas na suntok. Sumunod niyang hinarap ang huli, na nagtangkang salagin ang atake gamit ang espada, ngunit nabasag yun sa harap ng kanyang mga mata. Halos mahati sa dalawa ang lalaki sa bagsik ng espada ni Mujin, ngunit pinigilan niya ang sarili. Kumislap sa isip ng lalaki ang kanyang buhay habang nanginginig sa takot, at bago pa siya makabawi ay pinalipad siya ni Mujin sa isang malakas na sipa sa dibdib. Sa huli ay napaluhod ni Mujin ang apat, hirap na hirap sa paghinga. Sa laban na yun ay nakumpirma niyang gumagamit sila ng demonic arts. Ngunit napaisip siya kung paano nagkaroon ng ganitong uri ng demonic arts sa Central Plains. Itinuturing ni Mujin na mas nakababata niya ang mga ito kaya ayaw niya sanang paslangin ang mga ito. Nag-iisip siya kung ano ang gagawin nang biglang sumigaw ang leader ng grupo at nagsabing umaamin na sila ng pagkatalo at nagmamakaawang patawarin sila. Doon napagtanto ni Yang Su na wala na siyang kawala dahil napakadaling natalo ni Mujin ang 4 demons ng Zhongshan. Inamin ng leader na sa unang ilang galaw pa lamang ay alam na nilang higit na mas malakas si Mujin kaysa sa kanila. Tinanong sila ni Mujin kung bakit nagpatuloy pa sila gayong alam na pala nila yon. Sinabi niyang palalayain niya ang mga ito ngunit wawasakin niya ang kanilang energy core at puputulin ang kanilang mga meridian. Nang marinig yun ay lumuhod ang leader at nakiusap na huwag sirain ang kanilang buhay bilang mga mandirigma dahil sumunod lamang sila sa utos. Sinabihan sila ni Mujin na tumigil sa pagdaing dahil hindi na rin naman sila mga bata. Hiningi niya na malaman kung kanino sila natuto, noong unay nagkunwari pang walang alam ang leader hanggang sabihin ni Mujin na nais niyang malaman kung sino ang kanilang guro. Idinagdag niyang kitang-kita niyang gumagamit sila ng demonic energy kahit pa napakahina ito. Nais malaman ni Mujin kung sino ang nagturo sa kanila ng demonic arts, at ibinunyag ng leader na hindi nila alam ang pangalan nito. Nainis si Mujin sa sagot na yun at hindi makapaniwalang mga disipulo silang hindi man lamang alam ang pangalan ng kanilang master. Ipinaliwanag ng leader na hindi kailanman ipinakilala ng kanilang guro ang sarili nito at sinabihan pa silang huwag hanapin ang iba nitong disipulo. Sumagot si Mujin na sana'y nagpakumbaba na lamang sila at nag-aral ng mababang uri ng martial arts kaysa pumasok sa pagnanakaw. Agad namang itinuwid ng leader ang akala niya at sinabing hindi sila magnanakaw. Tumutulong lamang sila paminsan-minsan sa negosyo ng kanilang kapatid. Nagulat si Mujin at pinagalitan sila sa pagtulong kay Yang So gayong alam nila ang uri ng negosyo nito. Doon inamin ng leader na akala nila'y nasa gawain ito ng pagliligtas ng buhay. Sa huli ay nagpasya si Mujin na palayain sila at binalaan na tigilan na ang pagiging tau-tauhan ni Yang So, at kapag muli niya silang nakitang gumagawa ng masama ay papaslangin niya ang mga ito. Nagpasalamat ang leader ng grupo kay Mujin sa pagpapakita ng awa, at hinarap naman ni Mujin si Yang Su at sinabing nadagdagan na ang halagang babayaran nito, sisingilin pa niya ito dahil sa panggugulo sa kanyang isipan, bagay na lubos na ikinayanig ni Yang Su. Nang makaalis ang karwahe ay saka lamang napagtanto ng apat na magkakapatid na si Mujin ay karapat-dapat nilang maging Panginoon. Hinabol nila ang karwahe at pinahinto ito. Nagtaka si Mujin kung bakit huminto ang karwahe hanggang sa bumaba siya at nakita ang apat na nakayuko sa kanya at tinatawag siyang boss. Ipinahayag nilang iniaalay nila ang kanilang katapatan at handang maglingkod sa kanya hanggang kamatayan, at nagmakaawang tanggapin sila. Inakala ni Mujin na nahihilo lamang ang mga ito dahil sa pagkakabugbog niya sa kanila kaya tinangka niya silang paalisin, ngunit mas lalo pa silang sumigaw at iginiit na alagaan niya sila. Sabay sabing mga bata pa sila. Nagulat si Mujin dahil inisip niyang matatanda na ang apat dahil sa pangit ng mga mukha nila. Iginiit niyang hindi maaaring mas bata sila sa kanya na 23 taong gulang, at tinanong pa kung nakaranas ba sila ng energy deviation o kung anuman. Nagulat ang leader dahil inaasahan nilang basta na lamang paniniwalaan ni Mujin na bata pa sila. Idinagdag ni Mujin na nakapagtataka kung paanong ang mga gumagamit ng demonic arts ay naging mga mandirigma ng mga bumagsak na pamilya ng mga sekta ng Orthodox. Dahil wala itong lohika, ang panganay na si Cholmok, 21 taong gulang, ay nagsabing palaging itinuturo ng kanilang guro na ang pagiging gumagamit ng demonic arts ay isang paraan ng pamumuhay at hindi isang sekta o pagkakakilanlan.
Nakatingin din kay Mujin ang bunso nilang si No-sak, na 18 taong gulang. Sumang-ayon si Mujin sa sinabi ni Cholmok ngunit nagtataka kung anong ortodoksong pamilya ang tatanggap sa mga gumagamit ng demonic arts dahil maaari silang madamay sa iskandalo. Sumingit ang ikalawang kapatid na si Dongjok, 20 taong gulang, at sinabing walang maglalakas loob magsabi ng ganoon dahil babasagin lang nila ang ulo ng sinumang magsalita. Sinang-ayunan din ito ng ikatlong kapatid na si Jang Tae, na 19 na taong gulang. Sinabi ni Mujin sa kanila na kung nais nilang maglingkod sa sambahayan ay kailangan nilang sundin ang lahat ng kanyang utos, at sabay-sabay namang sumigaw ang apat na maglalaan sila ng buong katapatan. Dahil sawa na siya sa kanilang sigawan, napilitan si Mujin na tanggapin ang mga ito at ideklarang mga mandirigma na sila ng Flamehua Clan. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa malaking mansyon ni Yangsu at inanyayahan niya silang pumasok. Nagulat ang mga trabahador nito nang makita siyang may kasamang mga lalaking kakaiba ang hitsura at tinanong kung ano ang nangyari. Ngunit inutusan sila ni Yangsu na maghanda ng pagkain sa annex. Pinatigil siya ni Mujin at sinabing kalimutan na ang pagkain dahil kailangan nilang dumiretso agad sa treasure room. Sumang-ayon si Yangsu at pinangunahan sila papunta roon, habang halos manginig sa takot ang mga trabahador dahil sa nakakatindig balahibong presensya ng apat na demonyo. Namangha rin si Mujin sa marangyang pamumuhay ni Yangsu gamit ang perang naloko nito sa loob ng maraming taon. Sa daan ay nakasalubong nila ang isang mandirigmang nagngangalang B. Sojin. Tinanong ni Sojin si Yangsu kung may problema ba, ngunit dali-daling sinabi ni Yangsu na wala at pinabalik siya sa loob. Nagpilit si Sojin na alamin kung ano ang nangyayari, kaya sumingit si Mujin at tinanong kung bakit siya nakikialam gayong pinapaalis na siya. Idinagdag pa niya na halatang panauhin lamang ito ni Yangsu at hindi nararapat makisawsaw sa usapin ng sambahayan dahil hindi dapat nakikialam ang mga bisita sa gawain ng bahay. Ininsulto ni Sojin si Mujin at sinabing masyado itong madaldal. Gusto sanang makialam ni Cholmok upang turuan ng leksyon si Sojin, ngunit pinigilan siya ni Yangsu at sinabing may hindi pagkakaunawaan lamang. Inutusan din ni Yangsu si Sojin na huminahon at ipinakilala sina Mujin at ang apat bilang kanyang mga panauhin. Sa halip na tumahimik ay lalo pang naging bastos si Sojin nang malaman niyang si Mujin ang master ng Flamehua Clan. Hindi siya pinansin ni Mujin at sinabihan na tumabi na lamang kapag tapos na itong magkalat ng walang kwentang salita. Maglalakad na sana palampas si Mujin nang sigawan siya ni Sojin at sabihing dapat siyang mahiya sa sarili dahil nakikipagsama siya sa mga gumagamit ng demonic arts habang tinatakot ang mga karaniwang tao. Idinagdag pa nito na tiyak daw na umiiyak na sa libingan ang kanyang lolo sa nakikita nito ngayon. At hindi pa roon nagtapos, tinawag pa siyang isang kaawa-awang basura. Pati si Yangsu ay napasigaw kay Sojin dahil sa pagiging sobra nito. Ngunit iginiit ni Sojin na isa siyang bihasang swordsman at hinding-hindi siya matatalo ng isang hamak na tulad ni Mujin. Biglang bumunot ng sandata ang isa sa magkakapatid at humingi ng pahintulot kay Mujin upang turuan ng leksyon si Sojin, ngunit sinabi ni Mujin na siya na ang bahala. Tumalon siya papunta sa bukas na arena at hinamon si Sojin na sumunod. At agad namang sumugod si Sojin na balak siyang tadtarin. Hinarang ni Mujin ang atake gamit ang kanyang malaking espada, pinuri ang estilo nito ngunit sinabing kulang ito sa lakas. Habang patuloy niyang nilalaro si Sojin ay nagsimulang maramdaman ni Sojin ang matinding panginginig sa kanyang espada. Alam ng Four Demons na tapos na ang laban dahil wala nang kawala si Sojin, anila, kung hindi mababasag ang espada nito ay ang bungo nito ang mababasag. Gaya ng inaasahan ay nabasag ang espada ni Sojin at ngumiti nang may panganib si Mujin bago ito ihagis patungo sa pader. Hindi na ito ikinagulat ng apat, at inutusan ni Mujin ang isa sa kanila na ihagis sa kanya ang bakal na pamalo. Dahil sinabi ni Sojin na iiyak ang kanyang lolo sa libingan ay sinabi ni Mujin na sisiguraduhin niyang ipapadala niya ito sa tabi ng lolo nito. Walang awang binugbog ni Mujin si Sojin hanggang sa umalingaw-ngaw sa buong bahay ang sigaw nito. Namangha ang apat sa kung paano niya bugbugin ang lalaki na parang sanggol lamang. Nataranta si Yangsu nang mapansin na malapit nang mamatay si Sojin kaya dali-dali siyang lumapit kay Mujin at nakiusap na patawarin ito, at nangakong babayaran niya ang kapalit ng buhay ni Sojin. Binanggit pa niya na may ugnayan si Sojin sa unorthodox martial heavens at magiging malaking problema kung may mamatay na tulad nito sa loob ng kanyang bahay.
Tiniyak ni Yang So kay Mujin na babayaran niya ang buhay ni Sojin, kahit gaano man kalaki ang halaga nito. Ngumiti si Mujin at sinabing akala niya ay kay Sojin ito umaasa. Ilang sandali pa ay pumasok sila sa treasure room at napakomento si Mujin sa laki ng kayamanan ni Yang So. Hindi siya nag-aksaya ng oras at sinabi niyang simulan na ang pagkwenta. Inumpisahan niya sa 4 na demonyo, na ani ay nagkakahalaga ng tigli 500 gintong barya ang bawat buhay. Hindi makapaniwala si Yang So dahil tinanggap na nga sila ni Mujin sa angkan ngunit kailangan pa rin niyang bayaran ang halaga ng mga ito. Ipinagpatuloy ni Mujin ang pagsingil, 200 ginto para sa mga paa at kamay ni Yang So, 300 para sa buhay nito, at 1,000 ginto para sa buhay ni Sojin dahil sa labis nitong kabastusan. Bukod pa rito ay sisingilin din niya ito ng 3,000 ginto para sa psychological damage na idinulot sa kanya. Matapos magkwenta ay sinabi ni Mujin na kukunin na lang niya ang lahat ng ari-arian nito at tinanong kung may tutol ba rito. Luhaan mang sumagot si Yang So nang wala, dahil para sa kanya ay mas masahol pa si Mujin kaysa sa mga tulisan. Agad namang sinimulan ng 4 ang pag-iimpake ng lahat ng pera sa silid, at napansin ni Mujin ang isang folding screen sa sulok. May kakaiba siyang aura na naramdaman mula rito, at napansin ni Yang So na nakatitig siya sa screen. Tinanong siya kung nagustuhan niya ito, ngunit sinabi ni Mujin na hindi siya sigurado. Ipinaliwanag ni Yang So na gawa yun ng isang Master Jiang So-san at malaya niyang kunin kung nais niya. Walang pag-aatubiling tinanggap ni Mujin ang alok, at hindi makapaniwala si Yang So sa kasakiman nito. Nang mailipat na ang lahat ng kayamanan sa karawahe ay sinabi ni Mujin na kukunin na rin niya ang karawahe dahil hindi na ito kakailanganin pa ni Yang So. Wala na itong nagawa kundi pumayag na lang. Sa huli ay umalis sina Mujin kasama ang 4 demons sakay ng karawahe, habang pinayuhan niya si Yang So na mamuhay ng matuwid. Sinabi pa niyang magkikita silang muli balang araw, ngunit taimtim na nagdasal si Yang So na sana'y hindi na yun mangyari dahil halos ninakawan na siya ng lahat ng kanyang ari-arian. Nagsimulang magtaka si Yang So kung ano ba ang nagawa niyang kasalanan at napasama pa siya sa isang baliw na tulad ni Mujin. Nang sa wakas ay makarating sila sa mansyon ng Hua clan ay halos mabaliw sa gulat si Masak at agad tinanong si Mujin kung saan ito nakuha ang napakaraming pera. Kumbinsido na may pinaslang ito para makuha yon. Tiniyak ni Mujin na hindi siya pumaslang para sa salapi at sinabi pang itago muna nila ang pera dahil kapos na ang kanilang pondo. Pagkatapos ay tinanong niya si Masak kung mukha bang matanda ang 4 na magkakapatid na demonyo, at sinabi ni Masak na base sa nakikita niya ay lampas 40 na ang mga ito. Napangiti si Mujin at sinabing sasabihin niya yun sa kanila. Sunod niyang tinanong kung nasaan sina Jo at Do dahil hindi pa niya nakikita ang mga ito mula nang bumalik siya. Doon lang naalala ni Masak na kasalukuyan pala nilang inaasikaso ang mahahalagang panauhin sa bulwagan ng pagtanggap, at sinabi niyang iniutos ng dalawa na dalhin agad si Mujin sa kanila pagbalik nito. Nagulat si Mujin nang marinig na may mga bisita at agad inisip na baka may isa na namang manloloko, ngunit nilinaw ni Masak na hindi ganoon ang sitwasyon at pinakiusapan pa siyang huwag manakit ng bisita. Pumasok si Mujin sa bulwagan kung saan masiglang ipinakilala siya ng mga elders sa 3 pinuno ng merchant groups na sumuporta sa angkan sa panahon ng kagipitan, si Pong Quan-o ng Pungyang Merchant Group, si Dong Guanyo ng Muryang Merchant Union, at si Huang Yochong, ang Panginoon ng Golden Finance Manor. Ipinahayag ng 3 ang kanilang tuwa sa pagbalik ni Mujin sa mabuting kalagayan, at magalang din niya itong tinugon. Matapos ang ilang minutong pag-uusap at pag-inom ng tsaa ay diretsahang tinanong ni Mujin kung naparoon ba sila upang singilin ang mga utang ng angkan. Nabigla ang 3 at agad nilinaw na wala silang balak maningil o magbigay ng presyon, dumating lamang sila upang magbigay pugay matapos mabalita ang nagising na siya. Humingi pa sila ng paumanhin kung nakapagdulot man sila ng abala. Ipinahayag naman ni Mujin ang kanyang pasasalamat sa kanilang tapat na suporta at tiniyak na maayos na mababayaran ang kanilang pinahiram sa tamang panahon. Binanggit ni Mujin na kamakailan lamang siya tuluyang natauhan kaya hindi pa niya lubos na batid ang kasalukuyang kalagayan ng angkan, at dahil dito ay nais niyang malaman ang kabuuang utang ng angkan sa kanilang mga samahan. Nagulat si Jo nang marinig na pinag-uusapan ni Mujin ang pagbabayad, ngunit hindi siya pinansin ni Mujin at nagpatuloy sa pagsasalita, sinasabing kailangan muna nilang malaman ang eksaktong halaga bago mapag-usapan ang schedule ng pagbabayad. Pumayag ang 3 pinuno at isiniwalat ang tinatayang mga halaga,
Sa Pangyang Merchant Group ay may utang na 5,300 ginto, sa Golden Finance Manor ay 3,200 ginto, at sa Meryang Merchant Union ay 1,900 ginto. Matapos ilahad ang lahat ay kinuwente ito ni Mujin at umabot sa 10,400 ginto ang kabuuan. Pagkatapos nito ay nagpa siya ang mga pinuno ng merchant groups na ibahagi ang isang matagal nang bumabagabag sa kanila. Napapailalim daw sila sa matinding presyon mula sa Changhua Merchant Group, bagay na ikinagulat ni Mujin. Ayon sa kanila ay ginagamit ng Changhua ang napakalakas nitong kapangyarihang pinansyal upang gipitin sila dahil sa pagkakautang ng angka ng Hua. Kinamkam pa nito ang lahat ng kanilang kalakal at pinutol ang ugnayan ng iba pang mga grupong dati nilang katransaksyon, at sa sukdulang kapal ng mukha ay inakit pa ang kanilang mga branch managers. Dahil dito, napilitan silang aminin na wala na silang lakas upang tiisin pa ang paghihirap at pinipilit na rin silang isuko ang karapatan sa paniningil ng utang, kaya wala silang ibang magawa kundi magsalita. Sumagot si Mujin na labis siyang nagpapasalamat sa kanilang tulong dahil sila lamang ang nanatiling sumuporta sa angka ng ito'y bumabagsak, at tiniyak niyang nauunawaan niya na ang utang na loob ay dapat tumbasan ng tama, kaya babayaran niya agad ang lahat ng dapat bayaran sa kanila. Agad itong ikinagulat ng tatlo, at idinagdag pa ni Mujin na kapalit ng lahat ng interes at tulong na ipinamahagi nila ay sisiguraduhin ng Huaklan na palalayain sila sa kamay ng Changhua Merchant Group. Kung nakaabot ka sa bandang ito ng video ay i-comment nyo na ang next, at paabutin natin ng mas higit pa sa 500 likes ang bawat video para tuloy-tuloy ang pag-upload ng kwento ni Hua Mujin. Maraming salamat sa panunood at patuloy na pagsubaybay.